Pumasok ako sa palasyo ng hari para magnakaw. Nakasalubong ko ang ikalimang prinsipe na nagbibigay ng lason sa prinsipe. Gusto pa ng ikalimang prinsipe na hamakin ang prinsipe sa pamamagitan ng isang lalaki. Pumunta ka at ipasok ang prinsipe. Ha? Kung hindi, papatayin kita. Pare, babae ako. Paano ko ipapasok ang prinsipe kung wala akong gamit? Kung saktan mo ako ng kahit kaunti ngayon, hindi ka pakakawalan ng ama. Hahaha. Gagawin kong magdusa ka ng labis. Pati na ang patayin ang sinuman para sa akin. Anong pangalan mo? Sa iyong kaharian, ako ay si Sudakyang. Swerte, muntik ko nang masabi ang tunay kong pangalan. Magaling, Sutiankyang. Magaling, Sudakyang. Ngayon, naipasa mo ang prinsipe. Bukas itataas ka ng hari bilang pinuno ng mga gwardiya. Hindi, mahal na Ginoo. Wala akong kakayahan para dyan. Sudakyang, naglakas loob kang sumuway. Naniniwala ka ba na pwede kitang patayin ng maraming saksak? Huwag kang magalit, mahal na prinsipe. Handa akong sumunod. Sobrang handa. Anong handa-handa? May oras pa ba akong tumakas? Ito na siguro ang insidente ng Zihwa, ang insidente ng pag-itim ng prinsipe. Walang nakasulat na lihim. Pinilit ang prinsipe ng isang lalaki sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ganap na nababaliw. Naging malungkot na kontrabida. Simula noon, ang prinsipe ay tanging. Nagiging matigas lamang kapag kasama ang pangunahing tauhan. Ang masamang babae na si Zhao Shixu ay talagang gustong magpakasal sa prinsipe. Sa huli, siya ay napatay. Ang pinagmulan ng lahat ay itong pangalawang lalaki. Ako ba ang pangalawang lalaki? Batay sa mga salitang ito, ako ay isang pawing lalaki. Isa akong gwardiya sa tahanan ng ikalimang prinsipe. Sa kasalukuyan, kailangan kong talunin ang prinsipe. Hindi ko nasasabihin kung paano ko siya tinalo. At pinangunahan ko ang 18 na lalaki. Namangguli sa prinsipe ng 3 araw at 3 gabi. Pinasok ang prinsipe sa ilalim ng lupa. Matapos ang insidenteng ito, hindi na muling magiging matatag ang prinsipe. Ang prinsipe ay naging isang malaking kontrabida. At nais pa akong durugin at ipagkalat ang abo ko. Hindi, ayokong mamatay. Babae ako. Wala nga akong kahit anong gamit. Paano ko may papasok ang prinsipe sa ganitong paraan? Lene, bakit hindi ka kumikilos? Sudakyang, kung kaya mong iligtas ako, tutulungan ko ang buong pamilya mo. Aking kapatid, huwag nang mag-aksaya ng lakas. Sudakyang, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Pinipilit lang din ako. Ako'y isang inosenteng magnanakaw. Ikaw ay may lakas ng loob. Hahaha, hindi ko akalain na talagang gusto ni Sudakyang ang mga lalaki. Ano ang pakiramdam na naipit ng mababang tao, kapatid na hari? Walang hiya. Walang hiya. Hindi ka makakatakas. Kintao. Mahal na Ginoo, pumunta ka sa kanya. Ang mga tungkulin ng mahal na Ginoo ay nasa iyong mga kamay. Mas mabuting ipasa na lang ito kay Sudakyang. Sudakyang, ito ang huling utos ng hari, agad kang umakyat. Hindi naman ayaw ng mahal na Ginoo. Kundi ako'y may likas na kapansanan, hindi ako makapag-akyat. Mahal na Ginoo, ako'y may malakas na pampasiglang lason. Pwede ring gawing churros ang noodles. Gawin mo nang maayos ang trabaho mo, bata. Huwag ka nang magpalusot. Kung hindi, paparusahan kita. Grabe, ang lakas ng epekto ng gamot na to. Kung talagang lalaki ako. Sa ngayon, kaya ko sigurong labanan ang 10. Bumalik ka, mahal na Ginoo. Maliit na maliit, talagang likas na may problema. Walang makakatulong dito. Imposible, talagang imposible. Ang gamot na ito ay lihim na reseta ni Huatuo. Kahit na 10 taon o 8 taong may problema. Maaari pa rin bumangon agad. Hindi ako naniniwala, Sudakyang. Ngayon, tungkol dito. Kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin gawin. May mali ba? Kahit na may problema ako, kailangan pa rin akong tumayo. Talagang hindi niya ako tinatrato bilang tao. May utos ang prinsipe. Walang dahilan para hindi ako tumulong. Ngunit hindi ako sanay na may ibang tao sa paligid kapag nagtatrabaho. Hindi ko maigalaw ang kamay at paa. Higit pa rito, kagalang-galang, ikaw ay naalihan din ng lason. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Umaasa akong magpahinga ka muna para makaalis ng lason. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kalusugan. Kung ako ay lalabas, paano ko malalaman kung talagang nagawa mo ang iyong trabaho? Tingnan mo, kagalang-galang. Ang silid na ito ay malinaw na makikita ang anino. Ano ang ginagawa natin sa loob? Madaling makita sa labas. Hindi mo nga ito itinataas. Ano pang magagawa? Likov, may nararamdaman na ako. Hay, medyo maliit. Hindi gaanong halata. Bakit ganyan kayong tumitig sa akin? Nahihiya ito. Mas lalo pang kinakabahan. Sige, bababa muna ako para mag-alis ng lason. Kintao, bantayan mo akong mabuti ang labas. Walang dapat palampasin na kahit kaunting galaw. Opo, Prinsip. Huwag kang lumapit. Tumigil ka. Buti na lang natutunan ko ang mga kasanayang ito mula sa aking stepmother noong bata pa ako. Kung hindi, wala akong lakas ng loob na magbihis bilang lalaki at pumasok sa palasyo ng hari para magnakaw. Huwag nang pag-usapan ang pagharap sa gulo ngayon. Ano ba ang nangyayari dito?
Akala ko ay mga aklat ng mga Diyos. Pero puro mga walang kwentang tao lang pala ang nandito. Ano ang kailangan mo? Mahal na prinsipe, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ano bang gusto mong gawin ko? Hehehe, makipagtulungan ka, mag-arte tayo. Kung hindi, pareho tayong mamamatay. Huwag kang lumapit, Sudakyang. Hindi kita mapapatawad. Ay. Walang silbi mong bagay. You. Pigs ka ba? Nagsasalubong-salubong ka lang. Ano ang dapat gawin? Kung hindi, ikaw na lang. Tanggalin mo na lahat. Si Kintao sa labas, hindi siya magdududa. Ikaw, bakit hindi ka natatanggal? Hindi ko kailangan maghubad para makagawa ng bagay. Nagbibiro lang. Kung maghuhubad ako, tiyak na mahahayag ang pagkatao ng babae. Hintayin mong matapos ito. Babalik ako sa damit pambabae. At aalis na ako. Sa oras na yon, sino pa ang makakahanap kay Sudakyang? Hindi ka makakaligtas kay Sudakyang. Hindi ba't maghubad lang ng damit ang kuripot mo? Mali ang posisyon mo. Sige, ganito na lang. Gawin mo ng mas malaki ang galaw. Uy, mahal na Ginoo. Mukhang may karanasan ka. Siyempre, marami akong alam. Walang hindi ko alam. Ang confident mo naman. Basta marunong lang ng konting postura. Parang nakakuha ka na ng top score. Ang tanga mo kasi. Kahit ganito na, medyo nakakakop ka na rin. Sana makalusot lang. Huwag mong kalimutan na ikaw ay nakakulong na ngayon. Ako lang ang willing tumulong sa'yo. Kung sisigaw-sigaw ka pa sa akin, lalabas ako ngayon at papalitan kita kay Kintao. Maraming gustong gumawa sa'yo pagkatapos. Tingnan natin kung kakayanin mo. Naglalakas loob pa siyang takutin ako. Ginoong Sudakyang. Nabigla lang ako kaya ako nakapagsalita ng mali. Huwag kang mag-alala. Tinulungan mo ako ngayon. Siyempre, may malaking gantimpala sa hinaharap. Yung 18 na lalaki na ipinangako ko sa'yo. Hindi kita niloloko. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan mo. Alam ko na ang lihim mo at ng ikalimang prinsipe. At aktibo kang nakilahok dito. Kung hindi mo ako pinatay, mabuti na lang iyon. At ipinagkaloob mo pa sa akin ang 18 na lalaki. Baka naman ay 18 na mamamatay tao ang darating para patayin ako. Hehehe, ang lasa ng pritong prinsipe. Talagang masarap ah. Tapos na ba ito? Ipakita mo sa akin ito. Anong katayuan ng miyembrong ito? Mas mataas pa ba ito kaysa sa prinsipe? Tapos na. Tapos na si Kuya Tao. Huwag mo akong lokohin. Nandyan lang ang doktor sa labas. Papapasukin na siya para mag-check. Ano pa ang kailangang i-check? Sudakyang, kung mangahas kang lokohin kami. Papasok kami ngayon. At puputulin ka namin. Wala nang magagawa. Kailangan na talagang ipagsapalaran ito. Mahal na prinsipe. Medyo mainay, tiisin mo na lang. Sudakyang, Sudakyang. Ang tindi naman, Sudakyang, Sudakyang. Diyos ko, ang tindi ng karahasan, ang tindi naman, Diyos ko, ang tindi ng karahasan, ang tindi naman, Diyos ko, ang tindi ng karahasan, ang tindi naman. Ang tindi ng karahasan, napaka-brutal, wala kang magandang kapalaran, Diyos ko, ang tindi ng karahasan, ang tindi naman. Diyos ko, ang blaod, ang brutal, Diyos ko, ang blaod, ang kalupitan. Ay! Sobrang brutal naman. Talagang sobra na ang kalupitan. Ayos pare, magaling ang ginawa mo. Di ko napansin. Mukhang matapang ka pa rin. Ang galing, hahaha. Hindi ko akalain, Sudakyang. Ang tapang mo pala, hindi ko alam. Yenan, salamat sa papuri, salamat. Tapos na, tapos na. Hindi naman ito sobrang brutal, di ba? Hindi naman talaga ako papatay ng prinsipe, di ba? Pasensya na, prinsipe. Wala akong magawa, napilitan lang ako. Wala na talagang magagawa. Umalis ka. Mahal na prinsipe, pag-isipan mo ng mabuti. Yung parte mo sa likod, marumi at mabaho. Sino ang gustong humawak niyan? At nagrereklamo ka pa, umalis ka. Agad na umalis ka. Ay. Tapos na. Parang mas galit pa siya ngayon. Hindi ba't nailigtas ko siya nitong pagkakataon? Ay. Sudakyang, ang galing mo. May isang utos pa ako sa'yo, dito sa akin. Makapaglingkod sa hari. Ito'y isang biyaya na nagmula sa maraming buhay ko na nagsikap. Hindi ko alam kung ano ang utos ng inyong kataas-taasan. Gusto kong maghanap ka agad ng 18 na lalaki. Magpapalit-palit sila sa pag-aalaga sa prinsipe. Walang tulog at walang pahinga sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos ay palayain siya. Mahal na prinsipe. Ano? Ayaw mo. Siyempre, gusto ng bata. Utusan ng datu. Kahit sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy, pupunta ang bata. Grabe, lahat ng sinabi sa aklat ay totoo palang nangyari. Talagang kailangan ng prinsipe na harapin ang 18 na lalaki, hindi pwede ito.
Kailangan ng paraan para mapigilan ito. Ginoong Qin, ganitong malaking bagay. Mukhang hindi ko kayang hawakan ang sitwasyon mag-isa. Kailangan ko ang tulong mo para makasama ako sa pag-host. Hanap ka ng iba. May tungkulin ako. Kailangan kong protektahan ang kaligtasan ng prinsipe. Hindi ako makaalis sa ngayon. Sige, tanungin ko ang mga kapatid. Sino ang gustong sumama sa akin para alagaan ang prinsipe? Ayos na. Sinadya kong tanungin si Qin Tao muna. Siya ang unang tumanggi. Kaya't natural na susunod ang iba sa pagtanggi. Dahil ayaw ng mga kapatid. Mas mabuti pang ipasa na lang ito. Sa akin ng buo, okay ba? Huwag kang mag-alala. Nakita na ni Ginoong Qin ang aking mga paraan. Panatilihin na ang prinsipe ay hindi makabuhay. Hindi makamatay. Hindi dapat mangyari ito, prinsipe. Kung talagang magdadala ng 18 na estranghero, at kung sakaling may isamang espiya, na makakapagligtas sa prinsipe, ay tiyak na magiging kapahamakan. Si Sudakyang ay tapat na tapat. May paraan na naman. Para siya lang ang magbantay. Pinakamaasahan. Gawin na lang natin ito, Sudakyang. Kung mabigo ito, kukunin ko ang ulo mo. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Tiyak na matatapos ko ang misyon ng maayos. Ay. Mahal na prinsipe, magandang balita. Kakatapos lang, gusto ng ikalimang prinsipe na pumasok ang 18 na lalaki para pilitin ka. Nagsikap ako ng todo. Gamit ang aking talino para pigilan ito. Lanan. Nagsikap akong ipagtanggol ang kanyang kadalisayan. Ngunit siya ay walang pasasalamat. Madali ba ito para sa akin? Huwag kang mag-alala, tiyak na bibigyan ka ni Gu ng malaking gantimpala. Mahal na Ginoo, pasensya na. Sa wakas, naiiwasan ko na ang malaking problemang ito. Kung hindi na yon, kailan pa? Sudakyang, tumigil ka. Baliw lang ang titigil dyan. Ano ba tong bagay na to? Kung ako rin ang tinrato ng ganito, galit na galit din ako sa kanya. Ang mga lalaking pambalalang, hindi talaga makakataka sa kapalarang durugin at wasakin. Ayoko mamatay. Ayokong dumanas ng mabagsik na parusa. Takbo, dali, takbo. Ay. Finally home na ako. Ay. Miss, finally nakabalik ka na. Ang pangalawang Ginoo ay tumawag ng doktor. Tila malapit na siya. Ay. Mabilis, hanapan mo ako ng damit pambabae. Bilisan mo, bilisan mo. Malapit nang mahuli. Humihina na ulit. Mas masarap pa rin maging prinsesa. Ngayon, ligtas na. Yung lalaking panggagaya ay babae pala. Narito na naman. Malupit na kontrabida si Zhao Shixi. Tapos na ang laban. Hindi pwedeng mangyari ito. Nagsisinungaling ba tayo? Kapatid. Dinala ng nakababatang kapatid ang doktor na si Mi para makita ka. Lanan. Mabait si Lin Shuang na kapatid. Hindi maganda ang itsura ng kapatid. Hayaan mong tignan ng doktor. Sige, okay. Salamat sa pag-aalala, kapatid. Ang ganda ng pangunahing tauhan. Sana ay maging maayos ang paglalakbay ni Ling Shuang. Sana ay magpakasal si Zhao Shixi sa prinsipe. Sino ang gustong magpakasal sa prinsipe na yon? Gusto mo bang magpakatagal sa buhay? Ang dalaga ay nagkasakit lamang dahil sa lamin. Kailangan lang uminom ng 2 gamot. Mabilis, Peach, kumuha ka ng gamot. Huwag magpaliban. Lan, kumuha ka ng mainit na tubig. Gusto kong maligo. Amoy na akong masama. Mas mabaho pa ako kaysa kay Daisy. Mas mabaho pa siya kaysa sa akin. Mahirap ba ako? Hindi pa siya nagpapahalaga, Gihay. Tumigil ka, mahalaga ang buhay, maligo ka na. Miss, paano ang gamot na dinala ng Miss 2? Itapon mo na. Ayokong hawakan ang mga bagay na ibinigay nila. Sige, Miss. Ang masamang kontrabida ay itinapon ang gamot ni Lin Shu. Nakakainis. Ay. Hindi ba siya nagpapanggap? Talagang gusto niya akong tulungan. Sandali, iwanan mo ang gamot. Miss, kung sakaling may naglagay ng masama sa gamot na ito, hindi naman kailangan na gawin niya yon. Miss, bakit hindi natin gamitin ang kanilang sariling plano laban sa kanila? Kaya ba, sa pang-araw-araw, mukhang ako'y isang pangkaraniwang tao. Muli na namang magiging biktima ng masamang karakter ang masamang babae. Muli na namang magiging biktima ng masamang karakter ang masamang babae. Magsisimula na namang magtanim ng ebidensya ang masamang babae. Wag na. Wala nang dahilan para i-target siya sa hinaharap. Miss! Bago ko mahanap ang kwintas ng aking ina, huwag kang gumawa ng anumang hakbang. Miss, hindi mo pa ba nahanap ang kwintas? Kung may nangyaring masama sa ina, dalhin mo ang kwintas para maghanap.
Ibalik mo sa akin ang kwintas. Lene. Nalaman kong ibinenta ng stepmother ang lahat ng dote. Ang jade na palamuti ay nasa kamay ng tagapag-alaga ng bahay ng Prinsipe Rui. Ay. Nagpadala ako ng tao para magtanong. Agad na humingi ang tagapag-alaga ng 100 tile. Wala akong mahanap na kahit isa 0 tile na pila. Kung hindi ako magpapanggap na lalaki para magnakaw. Naghintay ang prinsipe sa silid na iyon ng 3 araw at 3 gabi. Buti na lang at nakaligtas siya. Sandali lang. Lanner, mabilis, kunin mo yung suot kong. Bihis ng gwardiya kanina. Sige, Ginoo, ibigay mo na sa akin. Dapat nandyan ka. 100 tile. Sakto lang para makabili ako ng jade pendant. Ikaw Sumama ka sa akin sa Rui Wangfu. Inay, nais kong humingi ng pahintulot na umalis. Mabuti na lang at gumaling na. Babae ka. Huwag kang palaging lumalabas. Huwag kang palaging lumalabas. Si Lanner ay pinapayagan. Mahal na ginang, iyon ay ang ikalawang prinsipe. Ikalawang prinsipe. Pinasisikipan ako ng ikalimang prinsipe sa mga hindi mapag-usapan na bagay ng prinsipe, upang siya'y makapanumpa ng katapatan. Paano siya nakarating sa tahanan ng mga haw? Lumihis ang kwento. Walang paraan ang pangunahing tauhan na iligtas ang babae. Itong ikalawang prinsipe ang pangunahing tauhan. Walang pakialam kung pangunahing tauhan o pangunahing tauhan na babae. Mahalaga ang buhay. Ang jade pendant ang tunay na mahalaga. Pumunta ka sa pintuan ng palasyo at hanapin si Zhang Mama. 100 tile ng pilak ang kailangan para bilhin ang piraso ng jade. Sige po, Ginoo. Ang taong ito ay si Sudakyang. Nagnakaw at tumakas mula sa palasyo. Ang magbibigay ng impormasyon ay bibigyan ng 100 tile ng pilak. Hinahanap ako ng ikalimang prinsipe. Tinulungan kita sa iyong gawain. Ngunit agad mo akong papatayin. May utos ang prinsipe. Ang sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol kay Sudakyang ay bibigyan ng gantimpalang 100 tile. Ang hindi mag-ulat ay parurusahan ng parehong krimen. Nasa likod din ako ng malaking anak na ito. Bastardo na walang utang na loob. Ginoong dalaga. Nakita mo na ba ang taong ito sa larawan, si Sudakyang? Hindi ko siya nakita. Maaari bang itanong, Ginoo, ninakaw din ba ni Sudakyang ang mga ginto at alahas ng prinsipe? Yene, siya ay nagkasala sa kanyang kamahalan. Ang kanyang pagkakasala ay hindi dapat patawarin. Bakit mo pinapansin ang mga bagay na yan? Hindi mo ba talaga iniisip na siya ay may sala? Walang katotohanan yan. Si Sudakyang ay naglakas loob na hamakin ang mahal na prinsipe. Talagang karapat dapat siyang mamatay, hindi ito sapat na parusa. Mas masahol pa siya sa baboy at aso. Prinsipe, may anyo kang parang dragon at ibon ng swerte. Isang likhang tao na ipinanganak sa galing. Matagal na akong humahanga sa'yo. May magandang panlasa ang dalaga. Kung makikita mo ang taong ito, agad na ipaalam. Siyempre, may malaking gantimpala. Lanner, halika na. Uwi na ako sa bahay. Maghanap ka ng paraan para makabili ng jade pendant. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Si Sudakyang, ang kilalang magnanakaw, ay nag-isa na pumasok sa tahanan ng prinsipe at nagnakaw ng mga kayamanan. Kahit ang tahanan ng prinsipe ay kaya niyang pasukin. Si Sudakyang ay isang napakahusay na tao. Isang tao laban sa 20 gwardiya. Hindi siya natatalo. Sino ang makakapag-isip na si Sudakyang na hinahanap ng buong lungsod ay hindi man lang makalabas ng bahay? Nakuha mo na ba? Nakuha na ba ang palamuti? Pasensya na, miss. Matagal nang ibinigay ni Zhang Mama ang jade pendant kay Prinsipe Rui. Prinsipe Rui. Siya yung ikalimang prinsipe na pinasabog ko, si Gu Jinchen. Nasa kamay niya ang jade pendant. Paano ko yon mabibili muli? Paano siya magkakaroon ng interes sa 100 tile ng pilak? Narinig mo na ba? Yung si Sudakyang na wanted sa buong lungsod. Yung si Sudakyang na wanted sa banal na lungsod. Yung si Sudakyang na wanted sa buong lungsod. Hindi ito pagnanakaw. Nilapastangan niya ang prinsipe. Talaga bang ganun? Buong detalye at lugar ay kumalat na. Kaya hindi nakapagtataka na naglabas ang prinsipe ng malaking pabuya. Huwag makinig sa mga chismis sa labas. Nasa serbisyo ang anak ko sa Haring Reyna. Nangyari ang bagay na ito sa loob ng palasyo ng Reyna. Si Sudakyang ay ang personal na tagapagsilbi ng ikalimang prinsipe. Saan ba siya nagkamali? Hindi ba ito ang prinsipe? Ito ay ang ikalimang prinsipe. Sabi ko na nga ba, kung hindi, bakit siya kasama sa gantimpala? Mukhang siya ang nahihiya sa pagkakabastos. Nahihiya siyang aminin. Ang mga pang-insulto ay mahirap patunayan. Ang ikalimang prinsipe ay talagang nagplano na sirain ang reputasyon ng prinsipe. Akala ko pa naman magtatapos na ng walang masaktan. Lahat ng dumi ay napunta sa sarili kong ulo. Kailangan kong tiisin, makipagtulungan sa prinsipe. Para mapigilan ang mga chismis. Basta't hindi ako lalabas. Hindi talaga ako mahahanap ng prinsipe at ng ikalawang prinsipe. Si Sudakyang ay hindi kilala. Lanan. May ipinadalang imbitasyon ang prinsesa ng Chang'an para sa isang salu-salo ng mga bulaklak sa loob ng 2 araw.
Inaanyayahan ang mga maharlikang dalaga mula sa buong Beijing. Kung hindi ako pupunta, sabihin mong hindi pa ako magaling. Baka makatagpo ako ng prinsipe o ng ikalimang prinsipe. Diretso akong mahuhuli sa aking kinaroroonan. Kung pupunta ako, tiyak na kapahamakan ito. Ate, narinig ko na hindi ka pa magaling. Partikular na tinawag ang pinakasikat na doktor na si Li mula sa Beijing. Para tingnan ka muli. Malusog ang katawan ng nakababatang dalaga. Walang kahit anong sakit. Ngunit kamakailan ay nag-aalala siya. Maglakad-lakad ka lang at magpahinga ng isip. Ate, tingnan mo. Walang anuman, ayos lang. Ayos lang iyon. Minsan lang ang pagkakataon sa ganitong salo ng mga bulaklak. Nakalabimpito ka na. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon na makahanap ng magandang kapareha. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko. Na umaasa akong patuloy na saktan ako ng aking stepmother. Huwag mo akong dalhin sa salu-salong ito. Nais ng pamilya Liu na samantalahin ang sitwasyon. Pero si Zhao Lingshuang mismo ang lumapit kay Liu Shai. Mahina ang boses na nakikiusap. Tapos na, kailangan na talaga ang gulo. Ay, kahit na alam kong mabuting tao si Linshuang, hindi pa rin ako talaga makapagsuka. Sa mata ng mga aklat sa langit na ito, naging isang masamang kontrabida na walang awa at masama ako. Maraming patakaran sa salu-salo mamaya, ate. Baka hindi ka na makakain. Kain ka muna ng kaunti para may maipantawid sa tiyan. At sa salu-salo, darating din ang mga prinsipe. Kung sakaling makita mo sila, ate, siguraduhin mong magpapakita ka ng magandang asal. Huwag kang magpakita ng kawalan ng galang. Huwag kang magpakita ng kawalan ng galang. Lanan. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinaktan. Sinasabi ni Niao Mingming na si Linshuang ay talagang hindi ko siya sinaktan kailanman, ang ganda-ganda niya pero hindi siya nagpapahalaga. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinaktan. Si Shimei ay hindi nagpapahalaga. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinaktan. Simula nang bumalik ako sa tahanan ng mga Hao. Talagang hindi pinapansin ni Linshuang ang mga tula ni Xuejen. Ang laging pinagtutuunan ay ang stepmother na si Liu Shai. Si Linshuang ay talagang hindi nagpapahalaga. Ang tinutukoy ay palaging ang madrasta na si Liu. Hindi ko kailanman sinadyang saktan siya. Bakit sa mga mata ng mga tao? Ako ay naging isang napakasamang kontrabida. Kailangan bang dahil lang sa tinanggihan ko ang kanyang kabutihan? Talaga bang ang ganda-ganda ko pero hindi pinahalagahan, kaya ako ay dapat kamuhian? Shixi, pumunta ka na lang sa pavilion sa kanluran. Dito kakaunti ang tao, tahimik. Walang dahilan para magpakitang gilas. Malamang may masamang balak o nanloloob. Biglang binigyan ako ng stepmother ko ng bulaklak. At pinapunta ako sa kanang pavilion sa Hilaga. Siguradong may masamang pakay. Ayoko talagang maniwala dyan. Ay. Bakit mo itinapon ang buwan na bulaklak? Ay. Naku, nahulog ako sa bitad. Alam ng matandang ito na hindi ko tatanggapin ang kanyang mga bagay. Sadyang nag-set up siya sa akin, nakakainis. Ginoo. Sabi ng nanay ko na itapon ito. Sabi niya, ang buwan na bulaklak ay ang pinakamababang uri ng bulaklak. Hindi karapat-dapat na nandito sa paiging ng prinsesa. May problema ba? Anong sinabi mo? Bakit mababa ang halaga ng buwan na namumulaklak? Sabi ng ina ko, kakatapos ko lang bumalik mula sa probinsya. Wala akong alam. Hindi ba ganito ang sitwasyon? Sino ang iyong ina? Ang aking ina ay ang ginoo ng Sign Lily na si Lady Hao. Siya ang aking stepmother. Kaya siya pala. Kaya hindi ko na itatago. Ang ginoo ng Sign Lily na si Lady Hao ay isang babae na hindi sumusunod sa mga alituntunin ng asawa. Noong mga panahong iyon, habang nasa panahon ng pagdadalamhati, siya ay nakipag-ugnayan. Miss Chen, pasensya na po. Sa totoo lang, sa tingin ko ang bulan ng kapanganakan ay napakaganda. Ngunit hindi pwedeng labagin ang utos ng ina. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. May paalala lang ako sa'yo. Hindi siguro maganda ang intensyon ng stepmother mo sa'yo. Maganda naman ang trato ng ina sa akin. Huwag ka nang magsalita ng ganito sa hinaharap. Sobrang dami ng mga maharlika sa paiging ng prinsesa. Mas mabuti pang umiwas na lang ako. Lanan. Ano, nakikinig ako sa kanilang usapan. Wala akong narinig. Nandoon ang prinsipe. Huminto ka, sino ka? Hehe, dumadaan lang. Dumaan lang ako. Sandali, parang nakita na kita dati. Anong nangyari? Mahal na prinsipe, mukhang kahina-hinala ang babaeng ito. Nakatayo siya sa tabi ng lawa, parang may ginagawang masama. Nang makita kami, agad siyang tumakbo. Mukhang isang mamamatay tao. Humanda ka. Pwede bang hindi na ako humarap ha? Walang takot, hindi narinig ang utos ng prinsipe. Ha? Ay. Ako po si Zhao Shixiu mula sa huwad na Haring Maharlika. Magandang araw po, prinsipe. Parang may nakita na tayo dati, hindi ba? Hindi pa niya ako nakita kailanman, Your Highness. Anong pangalan mo? Ako po si Zhao Shixiu. Hindi ko pa naririnig. Siyempre, hindi pa naririnig ni Your Highness. Ako ay isang karaniwang babae mula sa isang pamilyang pangkaraniwan.
Hindi pa kami kailanman nagkaroon ng ugnayan ni Your Highness. Siyempre, hindi kailanman narinig ni Your Highness ang pangalan ko. Talaga, parang nakita na kita dati. Diyos ko, hindi naman siya talagang nakilala, di ba? Sira na tayo. Ngayon, delikado na. Ginoo, sinabi rin ng gwardiya na nakita na niya ako. Talagang sa tingin ko, pamilyar ang dalagang ito. Ginoo, talagang nakita na tayo. Kailan? Kamakailan, sa kalye malapit sa Royal Palace. Nakasalungso ako. Ikaw ay may kasama na naglalagay ng anunsyo. Tungkol sa pagdakip sa takas na gwardiya na si Sudakyang. Tinanong mo pa ako ng ilang tanong, nakalimutan mo na. Naaalala ko na. Kaya pala ikaw yon. Mahal na Ginoo, tingnan mo. May isang pagkakataon ka na nakilala ang bantay na ito. Kaya siya ay tila pamilyar. Marahil ay nakasalubong mo rin. Ang aking anak na babae sa isang kalye, kaya nagkaroon ka ng pakiramdam na pamilyar. Impossible. Sa gitna ng napakaraming tao. Walang paraan. Bilang isang nag-iisang babae na nakita ko sa labas ng palasyo, kakaunti lang. Kung talagang nakita ko siya, hindi ko pwedeng makalimutan. Si Mi ay dumating na. Isang klasikong eksena kung saan ang masamang babae ay nanliligaw sa prinsipe. Prinsipe Lin Shuang sa county. Hinintay niya ng kalahati ng usad. Mabilis siyang naiskandalo. Prinsipe, kapag naisip mo na siya, agad kang mapapasok, huwag mo nang isipin na makuha siya. Nakakatawa, ang prinsipe ay gusto lang si Zhao Lin Shuang, gusto na siyang makuha. Nakakatawa, ang prinsipe ay gusto lang si Zhao Lin Shuang. Mahal na prinsipe, baka nakita mo ang aking anak sa iyong panaginip. Mahal na prinsipe, madalas sinasabi ng mga tao na ang kapareha ay nakatakdang makilala. Sa unang pagkikita, magkakaroon na ng pamilyar na pakiramdam. Marahil, sa unang pagkikita, nagustuhan mo na ang aking anak. Kaya't parang pamilyar na sa iyo ang aking anak. Sobrang nakakadiri, ang sama ng pakiramdam, ang mga sinaunang babae ay nagsasabi ng mga nakakadiring bagay. Babae, sobrang sayang, dati may konting simpatsya ako sa kanya. Sinasabi ng sinaunang babae na sayang, dati may konting simpatsya ako sa kanya. Sinasabi ng sinaunang babae na sobrang mababa, ang prinsipe ay para sa pangunahing tauhan. Sobrang mababa, ang prinsipe ay para sa pangunahing tauhan. Paano mo nagawang akitin siya, nakakadiri, sobrang nakakadiri. Sasabihin ko na, paano mo nagawang akitin ang prinsipe ay para sa pangunahing tauhan, pangalawang lalaki. Hindi pwede, kahit na nagpakasal na ang pangunahing tauhan at ang pangunahing lalaki. Kailangan din ng lalaki na maging para sa pangunahing tauhan. Kailangan din niyang panatilihing purong-puro siya. Kailangan din niyang ipakita ang kanyang halaga. Sinasabi mong nahulog ako sa iyo sa unang kita. Hehe, ano pa ba? Ito na ang unang pagkakataon ng aming pagkikita. Ngunit sinasabi mo na pamilyar ako sa iyo. Kung hindi ito pag-ibig sa unang kita, ano ito? Sa totoo lang, ang prinsesa ay nahulog din sa iyo sa unang tingin. Umalis ka. Swerte. Sinasabi na ang prinsipe ay lalaki ng ating pangunahing tauhan. Walang ibang makakaangkin. Nagpakitang gilas ng matagal. Sa huli, tinawag na umalis. Napaka nakakahiya. Ang male supporting character ay dapat ganyan palagi. Walang pakialam sa ibang babae. At tapat sa pangunahing babae. Wait, si Shiksu ay talagang nakakatawa. Ang nakakatawang si Zhao Shiksu, tulad ng wait, si Shiksu ay talagang nakakatawa. Ang nakakatawang si Zhao Shiksu, kung siya ay isang masamang female supporting character. Ang nakakatawang si Zhao Shiksu, kung hindi siya, magugustuhan ko na siya. Walang hiya, hindi ko naman naramdaman na nahihiya ako. Ano ang halaga ng mareprimand ng kaunti? Ang pinakamahalaga ay ang makaligtas. Noong panahon na yon, nahuli ako ng mga tao. Pinagsikapan kong makatakas. Naglakbay ako ng mag-isa. Pagkatapos, nag-aral ako sa isang guro. Ang aking dignidad ay matagal nang naapakan. Para sa aking kaligtasan. Maaari akong magpakumbaba. Maaari akong mawalan ng hiya. Maaari kong ipagsawalang bahala. Ano ang halaga ng kaunting kahihiyan? Tumigil ka. Inay. Nahabol niya ako. Sobrang sakit ng kanyang puwit. Hindi ba ito nakakaapekto sa pagkilos? Tumigil ka. May iba ka pang utos, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, hubarin mo ang damit mo. Isuot mo ang damit na ito. Ituwid ang buhok. Tumalikod ka at tumakbo ulit. Magbihis ka muna bago tumakbo ulit. Talagang nakakatawa ako bawat mapakinggan ko. Nakakatawa ang mukha ng prinsipe habang tumatakbo siya palayo. Mas malalim pa ang impresyon niya kaysa sa mukha niya. Sa dami ng plano, hindi namin inaasahan na papasok siya sa palasyo. Ginamit ko ang kasanayan ng aming paaralan sa divination. Para magbihis ng bahagyang peke para magmukhang tao. Mukha siyang lalaki. Mababa rin ang boses. Ngunit ang kanyang katawan at postura ay hindi maitatago. At kapag nakasuot ng uniforme ng gwardiya, tiyak na mahuhuli siya agad. Ako si Zhao Lin Shuang. Nakilala ko na po ang iyong kamahalan, ang prinsipe. Mahal na Diyos ng langit. Ito ang aking magandang mabait na kapatid na si Zhao Lin Shuang. Pumunta siya upang makipag-date sa prinsipe, harapang buong katawan. Pumunta siya upang makipag-date sa prinsipe. Ikaw ba si Zhao Lin Shuang? Ako po si Zhao Lin Shuang. Ate, paano ka nandito? Ano ang ginagawa dito? Wala lang. Wala naman. Wala naman. Mabilis, isuot mo na. Anong klaseng asal yan? Opo, mahal na Ginoo. Dahil nandito na ang kapatid. Uuna na akong umalis. Swerte, muntik na niyang malaman. Ang talento ni Ianye, Zhao sa piano, ay umabot na sa napakataas na antas.
Ang pagtugtog ng piano ay hindi naman ganoon kahanga-hanga. Ang ginawa ni Enye, Chen ay tila labis na walang galang. Ang ikalawang ginang ay may angking ganda at talino. Mahinahon at marunong. Ah, kakagaling mo lang sa prinsipe. Wala. Talagang isang ligaw na batang babae. Walang kahit kaunting asal. Nagtagpo pa sa isang estranghero sa salu-salo ng prinsesa. Gumawa ng ganitong kahiyahiya at walang prinsipyo na bagay. Talagang pinahiya ang ating pamilya ng Yongliao. Nais na sirain ang aking reputasyon. Walang anuman, matigas ang aking mukha. Ano ang halaga ng nasirang reputasyon? Walang anuman, tatakbo na lang ako palabas ng kabisera. At maninirahan sa ibang lugar. Sa oras na yon, wala nang makakakilala sa akin. Ano bang silbi ng pangalan? Nakakatawa ang sinasabi ni Ginang Hao. Na ang mga dalaga ay walang asal kapag nakikita ang mga lalaki. Noong panahon mo, bilang asawa ng unang ginang ng Sai Nilay Hao, nakipag-ugnayan ka sa mga lalaki sa loob ng panahon ng iyong pagdadalamhati. Ano bang klaseng asal ito? Ito na ba ang tradisyon ng tahanan ng Duke ng Yongi? Ginoong matanda, kailangan mo kaming tulungan para kay Lin Xuang. Itong masamang nilalang na si Zhao Shixi ay nanguna pa kay Lin Xuang. Sa salu-salo, niligawan niya ang prinsipe. Shixi, paano mo nagawa ang ganitong kahiyahiya? Saan ba dito ang hindi kahiyahiya? Ito ay isang hayagang pang-aagaw ng kasal. Si Lin Xuang ang pinili ng reyna bilang prinsesa. Ang ginagawa niya ay para sirain si Lin Xuang. Sirain ang ating tahanan. Dapat siyang parusahan ng mabuti. Sa tingin ko, dapat siyang ipadala sa probinsya para mag-aral. Huwag nang ibalik pa sa buhay na ito. Walang pang-akit ang apo sa prinsipe. Ngayon ay aksidente akong nakatagpo sa iyong kamahalan sa tabi ng lawa. Hindi ito sinadyang mangyari. Sino ang maniniwala na aksidente lang ang pagkikita? Maraming tao ang nakakita sa piging. Ikaw ay nag-akit sa prinsipe. Nagmamalandi. Talagang pinahiya mo ang ating angkan, ang Yang Yihaofu. Ang ginawang ito ng matandang ginang na si Zhao Shixu ay hindi katanggap-tanggap. Kailangang agad siyang dalhin sa upuan. Lola, ina, naniniwala ako na hindi sinasadyang ginawa ni ate. Huwag niyo sana siyang parusahan. Lin Xuang, magandang Lin Xuang ko. Sobrang bait niya talaga, Ming Ming Ming. Sobra namang matulungin ang pangunahing babae, dapat na siyang maalis ng maaga. Si Zhao Shixi paulit-ulit na gumagawa ng masama, dapat na siyang maalis ng maaga. Dapat ay maaga na siyang maalis. Hindi pwede yan. Itong librong ito ay umabot ng 1,000,000 salita. Ang pinakamasamang kontrabidang babae ay naalis na ng maaga. Paano na ang susunod na kwento? Si Shi Meitao ay nagtaksil kay Lin Xuang, unang pagkikita ng mga pangunahing tauhan na sina Lian Ying. Doon ko lang naintindihan ang tunay na pagkatao ng masamang kontrabida, tama ang sinasabi ng nasa itaas. Si Shi Meitao ay nagtaksil kay Lin Xuang, noong una kong binasa ang nobela. Doon ko lang naintindihan ang tunay na pagkatao ng masamang kontrabida. Si Shi Mei ay nagtaksil kay Lin Xuang, doon ko lang naintindihan ang tunay na pagkatao ng masamang kontrabida. Gusto ko sanang mamatay na si Zhao Shixu. Hindi siniraan ni Shai si Lin Xuang, naintindihan ng lalaki ang kahalagahan ng masamang babae sa kwento. Sa huli, hindi siya siniraan si Lin Xuang. Hindi siniraan ni Shai si Lin Xuang, wala nang kwento ng bayani na nagligtas sa babae sa unang pagkikita ng mga pangunahing tauhan. Doon ko lang naintindihan ang kahalagahan ng masamang babae sa kwento. Naintindihan ko ang kahalagahan ng masamang babae sa kwento, hindi siniraan ni Shi ang masamang tauhan. Zhao Shixi, kaya mo yan. Kung mamatay ka, ano ang mapapanood namin? Ay, hindi na kailangang dalhin sa bahay. Pero kung mali, mali talaga, kailangan siyang parusahan. Ginoong matanda, ginang. May malaking problema. Bakit ka naguguluhan? Kung may sasabihin, sabihin mo na. Kung may trabaho, sabihin mo na. Nagpadala ng mensahe ang prinsipe. Inaanyayahan ang dalaga na lumabas ng bayan para maglakad-lakad. Ano? Bakit ako iniimbitahan ng prinsipe? Paano ako maaring anyayahan ng prinsipe? Baka nagdududa pa siya sa aking pagkatao. Imposible, si Lin Xuang ay mas maganda sa iyo ng 100 beses. Mas may talento siya sa iyo ng 1,000 beses. Kahit ang reyna ay pinapaboran si Lin Xuang bilang prinsesang asawa. Paano ako maaring anyayahan ng prinsipe? May imbitasyon ba ang prinsipe sa ikalawang ginoo? Bumalik ka, ang prinsipe ay tiyak na nag-utos. Isang tao lamang ang inimbita, si Ginoong Zhao Shixi. Walang hiya, ikaw na walang hiya. Nagmamadali kang akitin ang prinsipe. Walang hiya, nananabik sa kapalaran ng iyong kapatid na babae. Anong nangyayari? Paano mangyayaring imbitahan ng prinsipe si Zhao Shixi? Imbitahan siya. Hindi na siya nanghihimasok. Ganap na bumagsak ang kwento. Hindi lang basta bumagsak. Ayon sa orihinal na kwento, kinabukasan pagkatapos ng kahihiyan, agad na pinasok ng prinsipe ang tahanan ng ikalimang prinsipe. At siya mismo ang pumatay sa ikalimang prinsipe. Pinatay na ang lahat ng mga gwardiya sa mansyon sa pamamagitan ng pagputol ng katawan. Ngunit gaano nakatagal ang lumipas? Hindi man lang kumilos ang prinsipe. Tama ang 5 prinsipe. Dahil pinatay ng prinsipe ang 5 prinsipe. 19 si Xiao Jing ay sumigaw, ako, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Walang magawa ang emperador kundi tanggalin ang ikalawang prinsipe. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na umakyat sa trono. Ngayon, hindi pinatay ng prinsipe ang ikalimang prinsipe. Kaya't siya ay mananatiling prinsipe magpakailanpaman. Paano maghahari ang pangunahing lalaki sa hinaharap? Ang talaan ng langit ay nakapagbulalas ng napakaraming sekreto ng kaharian. Ibig sabihin, ang ikalawang prinsipe ay magiging emperador balang araw. Ngunit dahil sa pagbabago ng kwento, hindi na nga sigurado dito. Lola, sabihin mo ang isang salita sa apo mong babae. Una, wala akong kahit katiting na masamang intensyon para sa iyong altesa. Ngayon sa tahanan ng prinsesa, talagang nagkataon lang. Pangalawa, kung talagang madali lang.
Na maingganyo ng isang babae ang iyong altesa. Dapat matagal na siyang may prinsesa. Hindi na kailangan ng ina dito. Napag-aksayahan ng panahon para ipakita si Lin Xuang sa kanya. Ikaw, isang sumpa. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ngunit ang ina ay abala sa pagnanais. Na maupo ang nakababatang kapatid bilang prinsesa. Hindi mo ba ito nakakatawa? Kami sa Yang Yihaofu ay isang maliit na dukado lamang. Marami sa Beijing ang katulad namin. Ang ambisyon ng ina ay napakalaki. Hindi ba siya natatakot na makuha ang pagdududa ng imperyo? Nagdala ng malaking kapahamakan sa buong tahanan ng Hao. Wala akong kinalaman sa iyo, huwag kang magbintang dito. Walang masabi, talagang masama si Zhao Shixu. Kaya niyang ibaba ang amin si Lin Xuang. Sinasabi ko sa iyo, si Lin Xuang ang pangunahing babae. Karapat dapat siyang maging pangunahing asawa ng prinsipe. Ikaw, isang nakakatawang clone. Huwag ka nang tumakbo dyan. Ikaw lang ang nagsasabi na hindi ka karapat dapat sa pinagmulan mo. Pero hindi tulad ni Lin Xuang. Siya ang pangunahing babae. Lahat ng lalaki sa buong mundo ay gusto siya. Magiging empress siya balang araw. Si Zhao Lin Xuang ay magiging empress. Anak, maniwala ka sa akin. Ngayon, talagang nagkita lang kami ng prinsipe. Hindi ko alam na siya pala ang prinsipe. Naghihintay si Haring Sugo sa tabi ng lawa. Walang problema, tama si ate. Ang sa akin pa rin. Kahit sino man ang gustong agawin, di nila magagawa. Personal na nagpadala ng imbitasyon ang prinsipe. Kaya't hindi na magdududa ang matandang babae. Ang usaping parusa ay titigil na. Yung kaunting pasasalamat ko kay Taizen. Nang maisip ko ang dahilan ng kanyang paanyaya. Agad na nawala. Lan'er, kailangan mong palakihin ang balita na. Pinahirapan at sinaktan ako ng pamilyang Liu. Ang ginang ng Marquis ng Yongyi ay pinahirapan ang lehitimong anak ng unang ginang. Noong panahong iyon, nawawala ang lehitimong anak. Baka siya ang may kagagawa nito. Nagkasama sila sa panahon ng pagdadalamhati. Nagsimula silang magkasama sa harap ng kabaong ng yumaong asawa. Ano? Saan man ako magpunta? Sa mata ng langit, ako'y isang masamang kontrabida. Kaya't magiging masama ako hanggang sa huli. Dahil siya'y naglakas loob na magkalat ng chismis laban sa akin. Gagamitin ko ang paraan niya laban sa kanya. At talaga namang kinabukasan ng umaga. Nabaho na ang pangalan ni Liu sa kabisera. Zhao Shixu, hindi kita palalampasin. Noon, medyo may silbi ka pa. Pinipilit kitang tiisin. Pero ngayon, naninibago kang mangagaw ng lalaki ni Lin Xuang. At naninirapan ng pangalan ko. Kailangan ko bang ulitin-ulit, nanay? Ako si Bokyang Dazi. Hindi ko kailanman gustong kunin ang anumang bagay ni Lin Xuang na kapatid na babae. Kung talagang gusto mo ang lalaki, sasagutin kita. Kamakailan lang, pumanaw lang ang Marquis ng Changping sa kanyang pangunahing asawa. Kailangan niya ngayon ng isang bagong asawa. Mas bagay kang magpakasal sa kanya. Huwag na huwag, ginang. Si Ginoong Changping ay 70 taong gulang na. Kalahating katawan niya ay nasa lupa na. Paano mo maaring ipakasal ang dalaga sa kanya? Ang mga kasal ng mga anak ay talagang utos ng mga magulang. At salita ng tagapag-ugnay. Hindi siya ang may karapatang pumili. At saka, siya mismo ang hindi maingat. Sa salusalo, nakipagtagpo sa ibang lalaki. Sino ang may lakas ng loob na magpakasal kay Changping Hao? Mataas na yon. Inay, mabuti ka sa akin. Miss, ano ang gagawin natin? Pumunta tayo at humingi ng tulong sa Ginoo. Hindi naman maaring panoorin lang ng Ginoo na tumalon ka sa apoy, di ba? Walang silbi, uwi na ako. Yung tatay ko, bihira lang lumabas. Para bang wala akong pagkatao. Sa kanyang puso, tanging ang anak ng stepmother. Na 8 taong gulang ang naroon. Walang silbi ang pakiusap. Ano ang dapat nating gawin? Huwag mag-alala, may paraan ako. Dito mismo nang iwan ko ang prinsipe. At tumakas ako. Nakita ko po ang prinsipe. Ang suot na ito ay eksaktong kapareho ng suot ko noon sa tahanan ng ikalimang prinsipe. Nang nagkunwari akong gwardiya. Sumakay ka sa karwahe at magpalit ng damit. Maaari ba akong tumanggi? Talaga namang may pagkaromantiko ka, prinsipe. Pinapasuot mo ako ng damit panglalaki para makasama ka sa libangan. Mabilis, huwag nang magpatumpik-tumpik. Anong klaseng pag-unlad ito? Akala niya nagbago na ang prinsipe at nagustuhan ang babae sa kwento. Pero mukhang hindi naman ganun. Sigurado siyang may duda na si Zhao Shixue ang unang humuli sa kanya. Kapag nakilala siya ng prinsipe, tiyak na mapapahamak siya. Kung mamatay siya, walang magdudulot ng gulo. Paano na ang kwento ni Lin Xuang? Zhao Shixue, hindi ka pwedeng mamatay. Magsimula ka ng mag-isip ng paraan para makalusot. Zhao Shixue, kumapit ka. Nandito kami bilang iyong suporta. Tumakbo ka mula dito papunta sa unahan. Kaya niyang alalahanin kahit yung lugar na pinatakbo ko siya noon. Sobrang galing naman ng memorya niya. Ang galing naman talaga. Hindi ba't gusto lang nilang malaman kung ako si Sudakiang sa pamamagitan ng aking paraan ng pagtakas at likod? Basta't palitan ko lang ang paraan ng pagtakas, ayos na. Sobrang dali. Sabi ng iba, ang weird ng takbo niya, hahaha. Parang siya isang malaking gorilya. Nakakatawang babae, talagang nagpapakita ng talento sa kabila ng mga babaeng kontra. Samantalang ang bida ay patuloy na nagpapakita ng talento laban sa iba't ibang mga supporting female characters. Noon, akala ko maganda ang kwento niya. Ngayon, napansin ko na ang karakter ng kontrabida ay mas mahusay ang pagkakasulat. Samantalang ang pangunahing tauhan ay nagpapakita ng talento. Ang kwento ng pangunahing tauhan ay talagang nakakabighani, hahaha, napaka-epic.
Ang kwento ng pangunahing tauhan ay biglang nagbago, hahaha. Nagpakita na naman ng talento, hahaha, ang kwento ng pangunahing tauhan ay biglang nagbago, hahaha. Tumingin sa kwento o sa kontrabida, ang kwento ng pangunahing tauhan ay biglang nagbago, talagang nakakabighani. Tumingin sa kwento ng kontrabida, may lumabas na masamang babae na nangaasar sa pangunahing tauhan. May isang mapanirang babae na naghamon. Tapos, hahampasin ba niya ang mukha ng babae? Nakakasawa na ang paulit-ulit na kwento. Minsan, masaya ring panoorin ang mga nakakatawang babae na nagtatakas. Ikaw, sadyang ganito. Palagi na lang ganito ang pagtakbo ko bilang isang lingkod sa harap mo, haring-hari. Pero kahapon, nasa palasyo ka pa rin ng prinsesa. Hindi ganoon. Kahapon, suot niya ang kanyang suot na pang-ibaba. Kaya't natural na iba ito sa suot niya ngayon bilang isang tagapaglingkod. Bukod pa rito, ang iyong hataas na real. Bakit mo kailangang tingnan akong tumatakbo? Marahil nais mong si Sudakyang ay isang lalaki. Kahit na si Zhao Gunyang ay kahawig niya. Sa huli, siya ay isang babae pa rin. Lahat sila ay nagngangalang Zhao, pareho ang itsura, walang pagkakamali. Natural lang na magduda tayo ng kaunti. Sa ngayon, isa palang pagkakamali. Siguradong nagkamali ang hari. Noong araw, nang hulihin ko si Sudakyang, nakasalubong ko si Ginoong Zhao. Si Ginoong Zhao ay nakatingin sa larawan ng hari. Talagang napakaganda. Puno ng pag-ibig. Kapatid, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Ikaw ay may pag-ibig sa aking puso. Mahal na prinsipe, hindi ba't sinabi na ng aking anak na babae kahapon? Ang aking anak na babae ay nahulog sa iyo sa unang tingin. Mahal na prinsipe, ito ang unang pagkakataon na may dalaga na naghayag sa iyo ng harapan. Nakakaantig ang puso ng aking nasasakupan. Siguradong labis siyang nagmamahal sa iyo. Ano bang kalokohan yan? Ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaintindihan. Nabahala si Enye. Zhao, itong pang-adorno, ay bilang paghingi ng tawad ko. Tuwing nakikita ko ang bulaklak, naaalala ko ang mga masakit na 3 araw at 3 gabi. Sino ang magdadala ng bagay na ito? Hindi naman siguro si Nadja Nitesio. Pero hindi niya alam na ang bulaklak ng chrysanthemum ay simbolo ng puwit. Salamat sa regalo, prinsipe. Isuot mo na. Sinasaktan ko ang aking puwit. O hindi, ang bulaklak ng chrysanthemum ay nasa aking ulo. Napatawa ako, Diyos ko, bakit nagbigay ng bulaklak ng chrysanthemum ang prinsipe? Ay naku, bakit kailangang magbigay ng chrysanthemum ang prinsipe? Nakakatawa na parang baboy, ay naku, bakit kailangang magbigay ng chrysanthemum ang prinsipe sa babae sa harap ni Lady Lee? Ay naku, prinsip, chrysanthemum. Ngayon, ang nakaraan ay pinutol na ang chrysanthemum. Ang lalaki sa kabilang side, hindi na maganda ang tingin, tapos na. Hindi na pwedeng ipasa sa aso. Ang babae sa harap, dati nang pinutol ang chrysanthemum. Mula ngayon, suot na naman ang chrysanthemum. Simula ngayon, gusto kong palaging ganito ang gagawin ng babae, nakakatuwa talaga. Mag-drawing ako ng 100 babae, ganito talaga kakatuwa. Hindi na tinitingnan ni pangunahing babae. Talagang bagay kay Ginoong Zhao. Nakita ka ng iyong mga tao kahapon pagkatapos ng iyong pagbisita. Naniniwala ang pamilya ng lingkod na ito, na sinasadya ng lingkod na ito na akitin ka. At agawin ang posisyon ng prinsesa mula sa aking kapatid na babae. Ngayon, maraming tao ang nagagalit sa lingkod na ito. Ano ang nais mong sabihin? Dahil sa iyo, napasok ang lingkod na ito sa ganitong panganib. Maaari mo bang protektahan ang lingkod na ito? Nangangarap. Bastardo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pinagsikapan kong mapanatili ang iyong kadalisayan. Hindi ka man lang handang ipagtanggol ako. Miss, sa wakas ay bumalik ka na. Ano bang nangyayari sa iyo at sa prinsipe? Halos magulo na ang bahay. Lanner, umalis na tayo. Saan tayo pupunta, Ginoo? Miss Chen, ang tagal na nating hindi nagkita. Kayo pala ang panganay na anak ng Yumi Haofu. Si Zhao Shixiu. Naaalala ko pa ang huli nating pagkikita sa palasyo ng prinsesa. Naaalala ko pa kayo. Ako nga si Zhao Shixiu. Ang ganda ng hairpin na ito. Magandang estilo. Ang material ay napakaganda rin. Hindi ito basta-basta. Siyempre, ito ay regalo mula sa prinsipe. Para sa ating dalagang anak bilang paghingi ng tawad. Anong ginto ang ibinigay ng prinsipe? Hindi ko akalain na magbibigay ang prinsipe ng pang-ibaba ng babae. Huwag ka nang mag-inay dyan, bata. Tama naman. Pinauwi pa ang dalaga. Partikular na ibinigay ang gintong pin na may bulaklak. Nalaman na kahapon, ang dalaga ng bahay ng Yongyi ay may lihim na pagkikita sa isang lalaki. Yung lalaki ay walang iba kundi ang prinsipe. Nagkakamali kayo. Kahapon, nagkita lang kami ng prinsipe sa hindi inaasahang pagkakataon. 2 salita lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos bumalik sa tahanan, ang aking madrasta ay nagkalat ng balita na ako'y may lihim na nakipagkita sa ibang lalaki. Kinuha ko ang pwesto ng prinsesang asawa ng aking kapatid na si Ling Xuang. Tama ba, mga Ginoo? Nakarinig na ba kayo na ang prinsipe ay may napili ng prinsesang asawa? Hindi ba, mahal na reyna, na si Miss Zhao ang napili? Hindi talaga sumang-ayon si Prinsipe Taizi. Basta't hindi pa tapos ang plano. Hindi pa tiyak kung saan ang posisyon ni Prinsesa Taizi. Kahit na makita ni Xiu si Prinsipe Taizi, ano pa rin? Yung mga masasamang tao, nagkukunwari lang. Masama ang intensyon. Ganito pa nila winawasak ang reputasyon ng isang dalaga. Naalala ko na sinabi ko sa iyo kahapon, Xiu. Mag-ingat ka sa iyong madrasta. Hindi ka pa naniniwala. Nang matapos ang salu-salo, agad na nagsimula ang iyong madrasta na ikwento na may lihim kang nakitang ibang lalaki. Noong panahong iyon, naisip ko na tiyak na sinadya niyang siraan ka. Napakahalaga ng reputasyon ng isang babae.
At ang isang madrasta ay talagang sinisira ang reputasyon ng kanyang anak na babae. Sobrang masama naman. Kaya nga sinasabi na ang puso ng madrasta. Mas masakit pa sa ahas at alakdan. Nagsimula na ang masamang kontrabida sa kwento. Para maging prinsesa, walang hindi gagawin. Dati, pinakamasama sa akin ang mga kontrabida na lumalapit sa prinsipe. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang pag-unlad ng kwento. Ngayon ko lang nalaman na ang mga kontrabidang babae ay napipilitang gawin ito. Ipinahayag ko, ang madrasta ang pinakamalupit na kontrabidang babae sa librong ito. Mabilis na magiging ganito si Shixi. Hindi ko alam kung paano ito magpapatuloy. Kunin ang kasunduan sa kasal. Hindi iyon possible. Sa buhay kong ito, hindi ako maaaring magpakasal sa prinsipe. Ngunit sa loob lamang ng kalahating araw, personal na inimbitahan ng prinsipe si Zhao Shixi na maglakbay. Ang pagbibigay ng gintong hairpin ay kumalat sa buong kabisera. Lahat ay nagkaroon ng biglang pagkaunawa. Akala nila dati si Zhao Shixi ay may lihim na pulong sa isang estranghero. Yun palang estranghero ay ang prinsipe. Ngunit kung ang nakipagtagpo ay ang prinsipe, ibang usapan na yon. Hindi lamang siya pagbabawalan ng iba kundi magiging dahilan pa ng paghanga sa kanya. Sa halip purihin lang siya na magaling. Kaya pala napakilig ang malamig na prinsipe. Bumalik na si Shixi. Halika, maupo ka. Pagod ka ba sa paglabas ngayong araw? Basta't nakabalik, ayos na. Talagang mapalad si Shixi. Walang nang nagbanggit sa kanya na nangakit sa prinsipe. Hindi maayos ang asal. Walang sinuman ang may lakas ng loob na isuggest na ipadala siya sa nayon. Para pakasalan ang 70 taong gulang na si Chang Pinghao. Kahit na si Liu ay talagang may lakas ng loob na imungkahi ito. Si Chang Pinghao ay tiyak na hindi papayag na magpakasal. Sa kabila ng lahat, siya ay isang babae na gusto ng prinsipe. Ang gusto ng ginoo na prinsipe ay si Lin Xuang. Siya ay si Zhao Shixi, siya ay mapanlinlang at walang hiya. Kinuha ang kapalaran ni Lin Xuang. Gumawa siya ng ganitong kahiyahiyang bagay. Hindi ba dapat siyang parusahan? Tama si Shixu. Kung talagang gusto ng prinsipe si Lin Xuang, hindi na sana siya nahikayat ni Shixu. Malinaw na hindi gusto ng prinsipe si Lin Xuang. Bakit ka nandito at nagkakagulo? Sila ay mga anak na babae ng pamilya Zhao ko. Kahit si Lin Xuang o si Shixu. Ang makuha ang posisyon bilang prinsesa ay isang karangalan para sa pamilya. Pareho lang. Paano magiging pareho? Dapat talagang kay Lin Xuang ang posisyon ng prinsesa. Huwag kang makialam dito. Umalis ka na at bumalik sa iyong bakuran. Huwag ka nang magsalita pa. Huwag kang magalit kung ako'y magiging walang pakundangan. Mga ito ay espesyal na ibinigay sa iyo ng Ginoong General. Sabi ng Ginoong General, ikaw ang swerte ng ating tahanan. Kung sakaling kulang ka sa anuman, sabihin mo lang. Walang ibang sasabihin ang buong tahanan. Alam mo na, pasalamatan mo ang ama ko para sa akin. Talagang isang tunay na makasariling tao ang ama ko. Noong dati, wala akong silbi. Pinahirapan ako ng stepmother ko. Hindi man lang siya nag-abala na tingnan ako. Ngayon, dahil nakasama ko ang prinsipe, bigla na lang siyang nag-uusap tungkol sa pagmamahala ng ama at anak. Lanner, nakatama tayo. Miss, ito ang unang pagkakataon ng alipin na makakita ng ganitong karaming alahas sa buhay niya. Napakabuti, hindi na magtatangkang apiin kayo ng ginang sa hinaharap. Ginoong Zhao, may utos ang prinsipe. Kailangan kayong pumunta agad sa tahanan ng prinsipe upang makipagkita. Tapos na, siguradong darating siya para singilin ako. Dahil sa aking mga pagsisikap na magkalat ng chismis. Ngayon, buong lungsod ay nagsasabing ang prinsipe ay may malalim na pag-ibig sa akin. Ang aking katayuan ay patuloy na umaangat. Nakahakot ng ganitong dami ng benepisyo. Ang tanging biktima ay ang prinsipe lamang. Pwe, nailigtas ko ang kanyang puwit. Dapat sana ay nagpasalamat siya sa akin. Noong huli akong humingi ng tulong sa kanya. Kung nagpadala man siya ng tao para protektahan ako, hindi ko na sana pinahirapan ang sarili ko na magkalat ng chismis. Lahat ng ito ay siya ang may kasalanan. Naghihintay sa iyo si Ginoong Zhao sa bahay. Pasensya na, Kuya Guardia. Mamaya, hindi ko aminin. Kahit anong mangyari, hindi ko aminin. Nakita ko po ang pangalawang prinsipe. Hindi ko po alam kung bakit ako tinawag ng inyong mataas na kaharian sa gitna ng gabi. Ano ang nangyayari sa mga chismis sa labas? Anong chismis? Saklay. Hindi ko alam, aking kaharian. Nagsasalita ang mga tao sa labas. Sinasabi nilang ikaw ay pakakasalan ako bilang prinsesa. Hindi ko alam ang tungkol dito. Lalabas ako ngayon upang ipaliwanag ito sa lahat. Walang kahit anong personal na interes ang iyong nararamdaman para sa akin. Lahat ito ay mga maling hula nila. Yun hindi ba't ikaw ang nagpadala ng tao para magkalat? Sino pa ba? Mahal na Ginoo, talagang inaapi ako. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Kung sakaling ako'y nagsinungaling, handa akong mamatay bilang kaparusahan. Nagpadala na siya ng tao para mag-imbestiga. Totoo nga ang mga bagay na sinabi niya. Hindi siya kailanman nagbitaw ng kahit anong salitang labag sa batas. Lahat ay mga haka-haka ng iba na umusbong. Walang magawa ang panahon sa kanya. Paano mangahas ang anak ng ministro na dumisan ang puri ng prinsipe? Hindi kailanman naghangad ang anak ng ministro na makasama ang prinsipe. Basta't malayo, alam lang na maayos ang kalagayan ng prinsipe. Puno ng saya at kalusugan. Hindi ko akalain na ang prinsipe ay nagalit sa akin. Nagtanong lang naman ako, bakit ka umiiyak? Ako'y walang dahilan na pinaghihinalaan ng prinsipe. Nasira na ang aking reputasyon. Ngunit tinatanong pa rin ng prinsipe kung bakit ako umiiyak. Ako'y humahanga sa prinsipe. Ngunit ako'y mababa ang katayuan. Mula nang lumabas ako kasama ang kanyang kamahalan noong araw na yon. Lumabas na ang ganitong chismis. Wala nang naglakas loob na mag-alok ng kasal. Ang puso ng iyong lingkod ay tila patay na.
Kung kanyang kamahalan ay may galit pa sa akin. Basta't hindi na ako makakapag-asawa sa buhay na ito. Mas mabuti pang gupitin ang buhok at maging madre. Hindi ko na pahihirapan ang pangalan ni kanyang kamahalan. Mahal na Ginoo, may mga chismis na kumakalat tungkol sa akin. Walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na mag-asawa sa babae. Babalik ako, mahal na Ginoo, at maghahanap ng impormasyon. Nagtanong ako sa mga tagapag-alaga sa bahay at sa mga kasamang dalaga ng ilang mga ginang mula sa mga kilalang pamilya. Sabi nila, ang dangal ng babae ay napakahalaga. Kung may mga ganitong hindi malinaw na chismis tungkol sa mga lalaki, tunay na mahirap ang maghanap ng magandang kasal sa hinaharap. Noong araw na iyon sa tabing lawa, prinsipe, nalaman ko agad na may mali kaya gusto kong umalis. Pinigil ako ng iyong mga kawal. Pagkatapos ay dumating ka. Natakot ako na hindi pwedeng mag-usap ng malapit. Palagi akong nagsusumamo na umalis. At ikaw pa ang paulit-ulit na pumipigil. Nasayang ang oras. Kaya napansin ako ng iba. Nagsasalita sa lahat na may lihim na ugnayan ang prinsesa sa ibang lalaki. Nawasak ang reputasyon ng prinsesa. Noong nakaraang 2 araw, siya mismo ang humiling na makipagkita sa akin ng mag-isa. At ibinigay sa akin ang pang-adorno. Kaya nagkamali ang lahat sa pag-unawa sa relasyon namin ng prinsipe. Pero ang prinsipe ay iniugnay ang lahat ng mali sa akin. Sobrang sakit ko talaga. Kahit paanong gawin ko, hindi na ako makakatakas sa kasal. Hayaan na lang akong pumunta sa bundok at maging isang non. Huwag ka munang mag-alala, huwag umiyak. Ayoko nang ang mabuhay. Kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko lahat ng ito. Ako ang nagduda sa'yo. Kaya ka nakaranas ng lahat ng ito. Kung talagang hindi ka makapag-asawa, magpakasal ka na lang sa akin. Hayaan mong magpakasal ka sa akin. Hindi pwede. Ayaw mo. Hindi naman sa ayaw, talagang natatakot ako, mahal na Ginoo. Mababa ang katayuan ng babae. Paano siya magiging karapat-dapat sa inyo? Talagang hindi malinis ang lalaking ito. Kailangan pa talagang kumuha ng ibang babae. Sinasabi pa niyang gusto niyang pakasalan ang ibang babae. Ipinahayag ko na hindi na siya ang tapat na lalaki. Maganda rin naman ang babae, pero bagay din sila ng babae. Siya at ang babae ay magkaayos din naman, di ba? Ngunit siya at ang babae ay magkaayos din naman, di ba? Bakit siya kailangang manatiling tapat sa pangunahing tauhan? Sinasabi sa libro na siya ay tanging kay pangunahing tauhan lang nagiging matatag. Unti-unti siyang ma-inlove sa pangunahing tauhan. Sa libro, si Wang ay may Liuqian at siksi, pero ngayon wala talagang damdamin. Hindi ba pwedeng palitan ng ibang babae? Nakakatawa, ang pangunahing tauhan ay kasalukuyang mainit na nakikipag-ugnayan sa ikalawang prinsipe. Sino ang nagmamalasakit kung ang lalaki ay tapat o hindi? Hahanapan kita ng tao para ayusin ang iyong kasal. Kung talagang walang gustong mag-asawa sa'yo, ikaw ay magiging aking pangalawang asawa. Titiyakin kong magiging matiwasay ang iyong buhay. Gusto niya akong pakasalan. Bilang pangalawang asawa pa. Baka gusto mo pang maging reyna. Impossible. Bakit? Saka, hindi rin maganda dahil nakapagpasya na ang ina ng emperador tungkol sa prinsesa. Siya ay si Miss Chen mula sa tanggapan ng mga ministro. Sang-ayon na ako. Ikaw ang huli. Maaari lamang kitang bigyan ng posisyon bilang pangalawang asawa. Ang prinsesa ay si Miss Chen Yueki mula sa tanggapan ng mga ministro. Kamakailan lang, ipinagmalaki ko sa harap niya. Ang gintong pang-adorno na ibinigay ng prinsipe. Sobrang excited niya at parang nakikisawsaw. Na kumakalat na ikakasal ako sa prinsipe. Ngunit ngayon, ako at ang prinsipe ay hindi totoo. Siya naman ay nakatakdang ikasal sa prinsipe. Sobrang awkward naman ito. Mahal na Ginoo, hindi ko kayang asahan ang mga ganitong bagay. Ang mga babae sa distrito ay dapat na makapagpahayag ng kanilang paghanga sa iyo sa dilim. Sapat na ang tahimik na paghanga sa iyong kataas-taasang. Walang kahit anong hindi nararapat na pagnanasa. Tapos na. Ngayon, mahihirapan akong makatagpo kay Zhao Linshuang. Mas mahirap makatagpo kay Chen Yueki. Isa siya sa mga dating karelasyon ng prinsipe. Isa naman siya sa opisyal na kasosyo ng prinsipe. Ako, na may peking kasintahan, ay naipit sa gitna. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga kamay at paa. Talagang nakakapagod ang pag-ibig. Tingnan mo, hindi pa ako nakakaranas ng tunay na pag-ibig. Punong-puno na ako ng problema at pag-aalala. Heha! Miss, narinig ko na ang pangalawang dalaga ay gumawa ng tula. Sa salu-salo ng mga bulaklak ng prinsesa ngayong araw. Ang lahat ng mga henyo sa kabisera ay nagkakantahan tungkol dito. Ang dalaga at ang pangalawang dalaga ay sumayaw sa piging kahapon. Nakabighani sa lahat. Pati ang reyna ay pumuri sa kanya. Narinig ng dalaga na talagang gusto ng prinsesa ang pangalawang dalaga. Tinanggap siya bilang inang ampon. Talagang si Linshuang ang bida. Sobrang maayos ng takbo ng kwento. Maraming sikat na eksena ang sunod-sunod dito sa eksenang ito. Maraming sikat na eksena ang sunod-sunod dito sa eksenang ito. Di tumitigil sa pagtulak sa kontrabida. Maraming sikat na eksena ang sunod-sunod. Di tumitigil sa pagtulak. Ganito ba ang pagiging bida? Di tumitigil sa pagtulak sa kontrabida. Ganito ba ang trato sa isang pangunahing tauhan? Nangunguna sa eksena. Ganito ba ang trato sa pagiging bida? Napaka-glamorous ng mga karanasan niya. Ilang babae ang buong buhay nila ay hindi pa nakakaranas nito kahit isang beses. Nakakatawa. Ngayon, karamihan sa mga lalaki sa Beijing ay gusto si Linshuang. Siyempre, maganda at talentado siya. Mabait pa ang ugali. Sino ba ang hindi magkakagusto? Ang galing ni Linshuang. Normal lang na gusto siya ng mga lalaki. Grabe, bagong kwento. Nagkaroon na naman ng malapit na ugnayan sina Zhao Linshuang at ang pangalawang prinsipe. Ilang beses na nilang iniligtas ang isa't isa, parang mga bayani. Sinasabi ng lahat na sina unang prinsipe at Zhao Huan ay ilang beses nang naging bayani sa pagliligtas. Kumakalat na ito sa buong kabisera.
Sinasabi ng lahat na sina pangalawang prinsipe at Zhao Linshuang. Sinasabi ng lahat na sina pangalawang prinsipe at Zhao ay itinadhana talaga. Ayan na sila. Sa wakas, magsisimula na ang kwento ng pagmamahalan ng mga bida. Dumarating na. Sa wakas, ang pangunahing kontrabida na Reyna ay haharap na sa pangunahing bida. Sa wakas, si Chen ay magpapakita na ang Reyna ay gusto lang gamitin si Linshuang. Noon pa man, may ganitong ugali ang Reyna, tapos si Linshuang at ang ikalawang prinsipe ay nagkagusto sa isa't isa, kaya siya ang naapektuhan. Reyna, Linshuang, at ang ikalawang prinsipe ay kabilang sa isang grupo, pero sila ang mga kalaban niya. Hindi siya magiging masaya, alam mo na. Hindi siya magiging masaya. Ginamit siya, si Chen Yueqi, ang masamang kontrabida sa huli, sa likod ng palasyo. Siya ay nagmumurahin ng walang hiya sa harap ng Reyna, at dahil dito mas lalo siyang naging galit sa kanya. Nagmumurahin ng walang hiya sa harap ng Reyna, at dahil dito nais ni Reyna na mas lalo pang mapababa ang impresyon niya kay Linshuang. Ang Reyna, na si Linshuang ay tumangging tumulong sa Reyna sa pagkakataong ito. Gusto niyang gamitin ang wax at nagsama pa sila ng ikalawang prinsipe sa harap ng madla. Ang prinsipe ay, ginamit niya ang plano kaya tuluyang nainis ang Reyna sa kanya. Mas lalo pang bumaba ang impresyon niya. Tuluyang nainis ang Reyna sa kanya. Kaya't kinansela na ang kanilang kasunduan sa kasal. Kailangan pang patayin si Linshuang. Buti na lang dumating ang prinsipe at nailigtas siya. Kung hindi, wala na si Linshuang. Talaga namang may pag-ibig pa ang male lead para sa female lead. Imposible, ang prinsipe ay para kay Shiksu. Tinatak na si Shiksu at ang prinsipe. Bakit kailangan ang buong mundo ay umiikot kay Zhao Linshuang? Kung may mas magandang kondisyon na lalaki, kailangan mo siyang magustuhan. Ang mga kontrabida ay laging bigo sa kanilang nais. Nainggit sila sa kanya at sinisiraan siya. Sa huli, napapahiya sila dahil sa tulong ng lalaki niya. Kung isipin mo, bukod sa pagtatapon ko ng mga pagkain at damit na bigay niya, at ilang beses ko siyang tinarayan, wala naman talaga akong ginawang masama. Ang pinakakainis sa lahat ay ako, na nagnakaw ng tinatawag na kasunduan sa kasal ng prinsipe. Pero si Zhao Linshuang mismo ang may relasyon sa ikalawang prinsipe. Wala pang formal na utos tungkol sa kasunduan na yon. Walang masama kung ako ang kasama ng prinsipe. Si Shiksu naman ay hindi naman gumawa ng masama o nakasisira ng kapakanan. Bakit palagi akong tinuturing na masama at masama ang ugali? Ang prinsipe mismo ang magbibigay ng hairpin. Kailangan siyang bigyan ng pangalan. Hindi naman siya si Shiksu na pilit na kumakapit. Dati, pinagsabihan ko rin si Shiksu. Ngayon, nakikita ko na ang kanyang palabas. Naiisip ko lang na ang lungkot-lungkot niya at nakakatawa. Nakafan na ako. Shiksu, tumakbo ka na. Huwag ka nang makialam sa mga ganyang bagay. Hindi ba mas masarap ang magtagumpay ng mag-isa? Sue, tumakbo ka na, huwag makialam sa mga kalokohan, na fan na ako. Tumakbo ka na, huwag makialam sa mga gulong na ito, mas masarap ang magtagumpay ng mag-isa. Tumakbo ka na, huwag makialam sa mga gulong na ito, mas masarap ang magtagumpay ng mag-isa. Sue, tumakbo ka na, kahit na hindi ko naman pinapansin ang opinyon ng iba. Kahit na hindi ko naman pinapansin ang opinyon ng iba. Ngunit ang ganitong mga bagay ay nakakaapekto sa akin. Siyempre, masaya ako. Miss, may problema. Malaking bagay ang nangyari. Bakit ka nag-aalala? Sabihin mo ng dahan-dahan kung ano ang nangyari. Nahuli ang ikalimang prinsipe sa katiwalian. Nang agaw ng mga lupain. Pinilit ang maraming kababaihan, maraming kaso. Nagalit ang kanyang kamahalan. Inutusan ng prinsipe na personal na imbestigahan ang Rui Wangfu. Lahat ng bagay sa bahay ay nasil at kinuha. Ano? Yung jade pendant ng iyong ina. Nasa kamay ng prinsipe ngayon. Sobrang malas talaga. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Bakit naman ang jade pendant ay napunta sa prinsipe? Paano ko makukuha iyon mula sa kanya? Tama na ang kwento, kahit ang ina ay hindi na makilala. Ayon sa orihinal na kwento, ang limang hari ay nang-insulto sa prinsipe. Kinabukasan, dapat siyang mamatay sa kamay ng prinsipe. Ngayon, siya ay nahuli sa pagnanakaw. At nakatakas pa. Hindi naman talaga nagblockin ang prinsipe. Kumuha siya ng mga ebidensya. Matuwid na naibagsak ang ikalimang prinsipe. Walang naiwan na ebidensya. Hindi kailanman maaalis ng emperador siya. Hindi maaalis ang prinsipe. Paano magiging prinsipe ang ikalawang prinsipe? Kailangan niyang magtagumpay, naguguluhan na siya. Paano magiging prinsipe ang ikalawang prinsipe? Paano siya magiging emperador? Masaya siya, naghihintay ng pagkakataon. Hindi rin magiging reyna ang pangunahing babae, masaya siya, naghihintay ng pagkakataon. Hindi rin magiging reyna ang pangunahing tauhan, kaya't ako'y tahimik na lang. Tapos na, masyadong malala na. Totally bumagsak ang kwento. Hindi ko na alam kung paano ito maibabalik, talagang hindi ko na alam. Totally bumagsak ang kwento. Hindi ko na alam kung paano ito magiging masaya, talagang hindi ko na alam. Ngayon, pati ang kapalaran ng pangunahing tauhan na maging reyna ay nakataya. Mas nag-aalala ako kaysa sa kanya. Huwag na munang pag-usapan kung bumagsak ang kwento o hindi. Nasa kamay pa rin ng prinsipe ang jade pendant ng aking ina. Bakit ako imbitahan ng prinsesa ng Pinchen? Wala akong koneksyon sa kanya. Hindi ko nga siya nakita kailanman. Paano siya biglang magbibigay sa akin ng imbitasyon? Miss, kamakailan ay napakaraming balita tungkol sa inyo at sa prinsipe. Kayo ang pinakatanyag na dalaga sa kabisera. Ang prinsesa ng Pincheng at ang prinsipe ay magpinsan. Mabuti ang kanilang relasyon. Baka naman ay narinig niya ang balita. Gusto ka sanang makita. May posibilidad nga yon. Nakatanggap ka na rin ba ng sulat mula kay Prinsesa Heisei? Narinig kong hindi ka lumabas nitong mga nakaraang araw. Tamang-tama, gamitin mo ang pagkakataong ito para makalabas at huminga ng sariwang hangin. Mabuti rin na makapagpahinga. Talagang mabait si Zhao Linshuang. Matapos ang kaguluhan ng prinsipe, nanatili siyang katulad ng dati sa akin. Walang anumang tunay na pagkilala.
Sa kabila ng lahat, siya ay talagang mabait. Talagang maganda. Talagang may talento. Sige, sasama ako sa'yo. Narito na. Magsisimula na ang kwento ng masamang kontrabida na nagnanais na agawin ang kasunduan sa kasal. Kahit ganito na ang kwento, susunod pa rin ba ito sa orihinal na takbo? Isang sulyap lang ay sapat na. Sa buhay kong ito, hindi ko kailanman maasahang makasal sa prinsipe. Maliban na lang kung ayaw ko na sa buhay ko. Magandang araw, Yenye. Zhao, sino ka? Ako po ay katulong ng prinsesa ng Heisei. Inutusan ng prinsesa ang alipin na ito para dalhin ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Miss Zhao, pakiusapan. Miss Zhao, nakilala ko na ang prinsipe. Ang swerte naman, prinsipe, nandito ka rin. Siya ang nag-imbita sa'yo rito. Sabi ko, paano naman ako imbitahan ng prinsesa ng walang dahilan? Ikaw pala ang may kagagawan sa likod, Yuanmi. Hindi ko alam na espesyal na inanyayahan ng prinsipe ang anak ng ministro. Para sa anong dahilan? Lumapit ka. Sino ang nagustuhan mo, sabihin mo sa akin. Ako ang bahalang magdesisyon at ipakasal ka. Yuanmi, talagang magiging tagapag-ugnay ka para sa akin. Hindi tama, dati kong ipinapakita ang sobrang paghanga sa prinsipe. Sinasabi kong hindi siya magugustuhan ng iba. Kung ngayon ay mabilis na siyang magbabago ng puso at magpapakita ng interes sa iba. Siguradong magdududa siya sa akin. Your Highness, ang iyong postura ay parang matayog na bundok. Ang iyong mga balikat ay kasing lapad ng agila. Ang iyong liwanag ay kumikislap tulad ng araw. Walang anuman sa mundo ang makakatumbas sa kahit isang hibla ng iyong ganda. Walang makakatulad sa iyong galing sa buong mundo. Nandito ka mismo sa harap ko. Kaya't walang ibang na lalaki sa mundong ito ang makakatalo sa iyong talino. Alam ko na ang mga babaeng nagkagusto sa akin, mahihirapan ng magustuhan ang iba pang lalaki. Zhao Shixie, maganda ang iyong paningin. Pero hindi ka gusto ni Gugu. Ang damdamin mo ay nakatakdang magtapos ng walang saysay. Mas mabuti pang pumili ka na ng iba. Ikaw ang tanga mo. Talaga namang naniwala ka. Tama nga, maraming butas. Pero hindi sa puwet. Hahaha, tulong. Paano magiging kasing tiwala ng kontrabida? Malapit na akong mamatay sa kakatawa. Huwag magduda, siya ay isang dakilang tao. Mataas ang kanyang katayuan. Maganda pa ang kanyang mukha. May mga nagawa pa siyang kabayanihan. Hindi labis na sabihin na siya ang pinakamahalagang lalaki sa buong mundo. Normal lang na maging tiwala. Mas tiwala ako sa sarili ko. Nakakatawa, larong nagpapalakas ng loob yung babaeng nagpapatawa muna. Anong lalaki ang makakatanggi? Isang maganda ang papuri sa sarili niya. Kung ako yun, sobrang laki na ng ulo ko, hindi ko na alam kung anong apelyido ko. Mula nang masira yung kwento dahil sa babaeng nagpapatawa. Kahit yung malungkot na kontrabida naging nakakatawang lalaki na rin. Ganap nang bumagsak talaga. Sa totoo lang, ang prinsipe ay nanatiling malinis. Walang naging kadiliman. Baka nga siya ay isang nakakatawang tao mula sa simula. Salamat, mahal na Ginoo, sa iyong pag-unawa. Ngunit sa ngayon, wala pa akong napupusuan. Sige, umalis ka na. Sabihin mo sa akin kapag may nagustuhan ka na. Magpapadala ako ng tao para makipag-usap sa iyo. Kaninang isip ko lang ay labis na hakbang ng prinsipe. Ngayon na naisip ko ng mabuti. Hindi naman ito masamang pagkakataon. Nagpasya na ang prinsipe na pakasalan si Chen Yueki bilang pangunahing asawa. Ang mga chismis tungkol sa amin ay tiyak na malalantad. Sa oras na yon, ano ang mangyayari sa akin? Sobrang galit ng stepmother ko sa akin. Siguradong hahawakan niya ang aking kasal sa oras na yon. Mas mabuting gamitin na lang ang usapin ng prinsipe. Para pumili ng magandang pamilya. Hindi bale, ngayon ako na ang pwedeng pumili. Lene. Tapos na, si Chen Yueki ang magiging future na reyna. Ako pa ang nagkakalat ng chismis tungkol sa prinsipe. Siguro galit na siya sa akin ngayon. Natakot siya sa akin. Kaya hindi na ako natatakot. At prinsesa. Ito ang ate ko, si Zhao Shixu. Lanan, narinig ko na ang tungkol sa iyo mula kay Kuya Crown Prince, Zhao Shixu. Magandang araw, prinsesa. Dahil lahat tayo ay nandito para maglibang. Sige, mag-enjoy kayo. Huwag ng formal. Ito ang prinsesa. Para maiwasan ang hiya. Ayaw ko ring makita si Chen Yueki. Hahaha. Tulong, ang laki nitong virtual na ito. Bakit ba lagi tayong nagkakasalubong ng hindi inaasahan? Mauna na kayo. May sasabihin lang ako kay Shixie. Uy, Shixie, alam kong palagi mo akong sinusundan. Gusto mong tanungin kung bakit? Sa totoo lang, ayoko rin naman. Ayaw ko kay Daisy. Ang kasal na ito ay lahat sa kagustuhan ng aking ama. At ng reyna. Hindi ko kailanman naisip na agawin ang pwesto ng prinsesa. Talagang hindi ko naisip na pakasalan ang prinsipe. Mabait siya, pero talagang ayaw ko sa kanya. Wala rin akong balak na makialam sa inyong relasyon. Ngunit ito ay isang mahalagang bagay sa buhay. Hindi ko talaga kayang magdesisyon. Kung may pagkakataon na makansela ang kasal. Siguradong agad akong magkakansela, pasensya na. Akala niya ako at si Tayu ay tunay na nagmamahalan. Naisip niyang siya ay pilit na nakikialam. Nagdaramdam siya sa akin. Cute rin naman ang batang ito. Bigla kong naisip na si Chen Yueki ay hindi masama. Dati, lagi siyang nakatutok sa pangunahing tauhan.
Sobrang kinamumuhian ko siya. Ngayon ko lang napagtanto na hindi naman siya talaga masama. Si Zhao Shixi, ang masamang kontrabida, ay medyo okay din. Siya pa rin ang paborito kong nakakatawang babae. Subukan nating mag-isip ng iba. Bakit kailangang laging ganito ang mga babae? Para makipag-agawan sa lalaki, nagkakaroon ng kompetisyon sa mga babae. Sa totoong buhay, bihira ang kompetisyon sa mga babae. Pero sa mga nobela, kailangan talagang i-highlight ang pangunahing babae. Palaging ginagawang masama at tanga ang ibang mga babae sa kwento. Mula sa simula, umaasa akong ako'y masaktan ng husto. Nais ko na maging maayos sina Shixu at Yueki. Mula sa simula, umaasa akong ako'y masaktan ng husto. Ngayon, umaasa akong magkakaroon ako ng magandang wakas. Nais ko na maging maayos si Natsu at Yueki. Talagang tao ang gumagawa at tao ang nanonood. Ang mga aklat na ito ay talagang may malinaw na pagkakaunawa sa tama at mali. Si Zhao Linshuang ang pangunahing tauhan. Sana magkaroon siya ng magandang wakas. Si Zhao Linshuang ang pangunahing tauhan. Umaasa ako kay Shi at Qi, basta't nandyan siya sa salusalo. Tiyak na maraming kaguluhan. Umaasa ako na si Xue at Yu ay magiging napakakagiliw-giliw. Si Chen Yueki ang magpapasugod sa kanya. Magkakaroon sila ng palitan ng salita. Ang mga babae ay hahatiin din sa dalawang grupo. Sa kahit anong paraan, nangako ang prinsipe na siya ang magpapasya para sa akin. Kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Para magmukha akong banayad at kakit-akit. Pinili ko ang isang rosas na namumulaklak ng buong ganda. Siguradong mapapansin nila ako mamaya. Pagdating ng panahon, makikipag-usap ako ng natural. Tingnan kung may mapagkakatiwalaan. Dahil sa pagkakahawig. Nagpapanggap. Ikaw ang kapatid ng ikalawang dalaga ng bahay ng mga Yui. Si Zhao Shixu. Yung prinsesa ng bahay na nawala ng mahigit 10 taon. Ikaw, isang batang ligaw na nawala sa labas ng 10 taon. Bakit ka naman ikukumpara kay Yunje? Linshuang. Ang mga itik at mga swan ay nakatira sa isang lawa. Akala mo ba't isa ka na ring swan? Narinig ko na ang reyna ay talagang gusto sanang gawing prinsesa si Yanzi. Linshuang, pero ikaw, nagnakaw ka ng atensyon at ng akit sa prinsipe. Huwag mong isipin na dahil tiningnan ka ng prinsipe, ay talagang magkakagusto siya sa'yo. Hindi mo man lang tiningnan kung ano ang kanyang katayuan. Ikaw, ano ang iyong katayuan? Walang babae. Na may pusong puno ng pag-ibig ang lalapit sa isang lalaki. Na nag-iisip ng paraan para makipagbati. Tapos ay pinagtawanan pa ng iba sa harap ng lahat. At makakapagpigil pa ng emosyon. Kahit na makapal na ang aking mukha. Sobrang hirap na rin ako. Ano ba ang katayuan niya? Karapat dapat ba kayong humusga sa kanya? Nagpakita na ba kayo sa kanyang kamahalan, ang prinsipe? Sa sandaling yon, tunay kong naramdaman na para siyang isang Diyos na nagliligtas sa lahat. Si Zhao Shixu ay ang panganay na anak na babae ng kilalang Yongyi Hao. Nawala ang ina sa murang edad. Nadaya ng mga masamang tao. Naging palaboy sa bayan. Nagdusa ng labis. Kahit hindi kayo nagbibigay ng kaaliwan, ayos lang. Ngunit sa halip, pinagtatawanan at nilalait pa siya sa harap ng lahat. Ganito ba kayo tinuruan ng inyong mga magulang? Manggugulang sa nakararami. Pang-aapi sa mga mahihina. Isang grupo ng malalaking lalaki na nagkakaisa para bulin ang isang mahina na babae. Talagang nakakahiya. Tara na. Sa mga pagkakataong kasama siya, kahit na palagi siyang mayabang, hindi niya kailanman pinaramdam sa akin ang hindi komportable dulot ng agwat sa katayuan. Ngayon, kapag naaalala ko, sa mga mayabang na anak ng angkan noon, ako na ganito ang itsura. Hindi nila ako kinikilala. Pero ang prinsipe, kailanman hindi niya ako nakita ng tama. Si Poetry Snow at si Yu, bumalik siya sa kanila. Talagang iba siya. Patay na, ang lalaking ito talaga, kami. Namatay na. Hindi naman kami nakasagasa sa kanila, bakit sinasabi nila yon? Talagang iba siya. Kami, Poetry Snow, hindi naman namin sila sinaktan. Sa kwento ng setting, lahat ng mga lalaking may magandang kondisyon ay gusto si Linshuang. Pinoprotektahan siya at sinasalungat ang kontrabida. Noong una, masaya itong panoorin. Ngayon ko lang napagtanto na napakabodong ng kwento. Zhao Shixi, hindi ka ba mahusay makipag-usap? Sagot-sagutin mo siya. Huwag kang magpasakop sa ganitong sitwasyon. Hindi man lang tumitingin sa daan habang naglalakad. Anong iniisip? Wala naman po, mahal na Ginoo. Mukhang talagang hindi ka na makakapag-asawa. Ang angkan ng duke ng Yongyi ay mayaman sa kasaysayan. Noong araw, maraming mga nagawa. Dapat sana ay nasa posisyon ng dukes. Ang iyong lolo ay nagboluntaryong bumaba ng ranggo para sa kapayapaan ng pamahalaan. Upang makapagbigay daan sa dating emperador na simulan ang reforma sa sistema ng mga ranggo. At itakda ang patakaran na ang mga anak ng mga maharlika ay ibababa ang ranggo kung walang bagong mga nagawa. Ito ay isang malaking kontribusyon sa katatagan ng bansa. Palaging pinahahalagahan ito ng royal na pamilya. Ngunit ano ngayon? Ano ang susunod? Ikaw ang tunay na dalaga ng pamilya ng Yongyi Marquis. Kahit na ang Marquisate ay hindi na katulad ng dati. Dapat ay maraming tao ang maghahangad na magpakasal sa iyo. Ngunit ang iyong ina ay pumanaw ng maaga. At ikaw ay nagtagal sa mga tao. Ang mga maharlika at mayayamang pamilya ay pinahahalagahan ang katayuan at reputasyon. Karamihan sa kanila ay hindi nais na magpakasal sa iyo. Pagkatapos, ako ay naghanap ng tao. Dalhin mo siya ng mag-isa. Yung mga hindi gaanong pinapahalagahan ng angkan. Hindi na rin matapang na pakasalan ka. Hingkod, ano ba talaga ang sinasabi mo? Kung hindi, pakakasalan mo na lang ako. Matagal na nating sinasabi na ang totoo ay nagmamakaawa kang magpakasal,
Yung orihinal na bigas ay para sa kasal ni bigas, ah. Tama, talaga bang hindi makakapag-asawa si Shiksu? Ako, si Z, sa ancient na kasal, isang utos lang ang kailangan. Guzi, ikaw. Sasabi ko, maliwanag na gusto niyang pakasalan siya. Pero kailangan pang maghanap ng maraming dahilan. Kailangan pang maghanap ng maraming dahilan, haha. Kung ganito, talagang maganda silang pag-usapan. Totoo ang mga scene na pinagsasama ko. Zhao Shiksu, anong iniisip mo? Mahal na prinsipe, may mahalagang bagay ang anak na babae. Mauna na akong umalis. Ay. Sa totoo lang, okay din naman na magpakasal sa ganitong lalaki. Sudakyang. Sino ang tumatawag sa akin? Lixiaoy, tamad ka na naman. Huwag kang magpatumpik-tumpik, linisin mo na ito. Akala ko si Lixiaoyu ang tinatawag. Hindi si Sudakyang. Sobrang bigat ng accent ng matanda. Nakatakot naman. Zhao Shiksu, gising. Huwag kang malunod sa ganda. Mahalaga ang buhay. Kung malaman ni Taiyu na ikaw ang sumaksak sa kanya sa likuran, tiyak na papatayin ka niya. At wawasakin ang iyong katawan. Narito na ang pangunahing tauhan. Ang ikalawang prinsipe at si Lin Xuang, isa naglalaro ng piano, isa sumasayaw. Ang ikalawang prinsipe at si Lin Xuang, sabay nilang pinahanga ang lahat. Tulong, nalock ko na ang si na ito. Ang lalaki. Sabi na. Sa salu-salo ng prinsesa ng Pingcheng. Sa orihinal na kwento, dapat si Shiksu. Ngayon, ang prinsesa ng lalaki. Sa orihinal na kwento, dapat itong babae, ito, ang makakuha ng kasunduan sa pag-aasawa ng prinsipe. Ang ikalawang prinsipe at si Lin Xuang. Ngayon, may balak ang prinsipe na pakasalan si Shiksu. Ano na ang mangyayari sa kwentong ito? Ang ikalawang prinsipe at si Lin Xuang. Pero si Shiksu mismo ay walang ganitong balak. Ano na ang mangyayari sa kwentong ito? Nasa gitna pa ang isang Chenjay. Nasa gitna pa ang isang Chen Yueki. Hindi sumusunod si Shiksu sa script. Ano na ang mangyayari sa kwentong ito? Tumayo ka, masama ang pakiramdam, bilisan mo, tumayo na. Si Shiksu ay hindi sumusunod sa script, masamang karakter, bilisan mo at sugurin na. Si Shiksu ay hindi sumusunod sa script. Si Shiksu ay hindi sumusunod sa script. Walang kwenta ang kwento. Bilisan mo na. Masamang karakter. Lanan. Dumating na ang ikalawang prinsipe. Wala namang kinalaman sa akin. Ayoko talagang sumali dyan sa inay na yan. Mas masaya sigurong magpahinga at magbasa ng langit. Dumating na. Ang prinsesa ay nag-organize ng paligsahan sa pagsakay ng kabayo. Ang Lin Xuang ay nagsuot ng kasuotang militar, ang ganda. Magkakaroon sila ni Chen Yueki ng paligsahan sa kabayo, grabe. Sadyang pinapalo ni Chen Yueki ang kabayo ni Lin Xuang gamit ang PC. Nabigla ang kabayo. Sugod na parang baliw. Agad na humabol ang ikalawang prinsipe. Narito na ang bayani para iligtas ang magandang dilag. Sabay silang sumugod sa maliit na gubat. Nagsimula na ang ating pagtutulungan. Sabi na, dito sa orihinal na kwento, si Shiksu ay lihim na naglagay ng karayom sa saddle ni Lin Xuang. Gusto niyang mahulog si Lin Xuang at masira ang kanyang mukha. Sa katunayan, hindi talaga ginawa ni Shiksu ito. Ang panghampas ni Chen Yueki ay hindi higit sa pagpapasindak sa kabayo. Hindi kailanman mapapahamak si Lin Xuang. At saka, palaging hindi magkasundo ang ikalawang prinsipe at ang prinsipe. Pagdating ng ikalawang prinsipe, agad na umalis ang prinsipe sakay ng kabayo kasama ang mga tao. Pumunta sila sa malapit na Xishan Village. Nasa kamay pa rin niya ang jade pendant. Paano ko ba ito maibabalik? Bakit ka nag-iisa sa loob ng bahay, hindi ka lumalabas para maglaro? Nasa labas ang lahat. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko lang sanang magpahinga. Mahirap nang makapunta sa labas. Ang ganda ng tanawin. Bakit hindi mo ako samahan, ate, na maglakad-lakad? Hindi rin maganda na laging nakatago sa loob ng bahay. Tungkol sa nangyari sa hardin ngayon, ate. Huwag mo na lang itong isipin. Hindi naiintindihan ng mga binatang iyon si ate. Kaya sila nakakapagsalita ng ganoong labis na mga salita. Narinig ni Yuan Mi na ako ay pinagtatawanan ng mga mayayamang binata na iyon. Akala nila malungkot ako. Kaya dumaan sila para damayan ako. Ang bait talaga ng bida. Mabait din ang kontrabida. Sana huwag na silang mag-away. Maging magkaibigan na lang sana sila. Sana maging maayos ang buhay nila. Sana maging masaya si Lin Xuang at Shiksu sa hinaharap. Babae, umalis ka na. Dapat nagtutulungan ang mga babae. Gumagawa sila ng mga bagay para mapasaya ako. Kaya nila nasabi ang mga ganyang bagay. Pasensya na, ate. Anong kinalaman nito sa'yo? Wala kang dapat ipagpaumanhin sa akin. Talaga bang hindi ka nagmamalasakit, ate? Kung talagang kailangan mag-sorry, ako rin ang dapat humingi ng tawad. Dahil ako ang unang nakipagkita sa prinsipe ng pribado. Kahit na ito ay nagkataon lamang. Nakaapekto pa rin ito sa'yo. Hindi ko kayang harapin ka tungkol dito. Ganun pala. Akala ko ay ayaw mo sa akin. Sinasadya lang niyang iwasan ako sa lahat ng bagay. Katatapos ko lang marinig na nagdusa ang ate ko dahil sa akin. Natatakot akong lalo akong kamuhian ng ate ko. Kaya sinadyang gusto kong makipag-usap sa'yo. Walang dapat ipag-alala ang ate ko tungkol sa prinsipe. Wala akong gusto sa prinsipe. Hindi ako nagagalit kahit kaunti. Kaya gusto mo ang ikalawang prinsipe, di ba? Hindi ate, huwag kang magbula. Hahaha. Ate, ano man ang ginawa mo sa akin? Patawad na. Yung mga bagay na ginawa ng ina. May kaunti akong alam. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Kaya pala, mabait na mabait sa akin si Lin Xuang. Alam na pala niya ang mga bagay na ginawa ng stepmother sa akin. Ang hidwaan ko at ang iyong ina.
Walang kinalaman sa'yo. Ikaw ang aking kapatid na babae. Palaging ganon. Mag-ingat ka. Ay. Lin Xuang. Ayos lang na walang nangyari sa kapatid na babae. Ay. Bobo, kaya kong umiwas dahil marunong ako sa martial arts. Tulong, Doktor. Nabaliw na, ang bida ay tinamaan ng palaso. Walang ganitong kwento sa orihinal na akda. Diyos ko, baka mamatay si Lin Xuang, hindi pwede. Ang kwento ay nagkawatak-watak. Paano ba ito matatapos? Diyos ko, Lin Xuang, huwag kang mamatay. Diyos ko, Lin Xuang, huwag kang mamatay. Sandali, yung mga palaso ay talagang nakatutok kay Shixue. Dumating sila para patayin si Shixue. Hindi naman mamamatay si Shixue, di ba? Tulungan niyo ako. Hindi naman mamamatay si Shixue, tulungan niyo ako. Hindi naman mamamatay si Shixue, tulungan niyo ako. Mag-set up ng depensa at humahabol. Protektahan ang mga bisita at umatras sa loob. Ay! Anong ginawa mo? Kanina, may palaso na tumama sa akin. Pinagtanggol ako ni Lin Xuang mula sa isang espada. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan kay Lin Xuang. Ikaw na masamang tao. Walang ebidensya ang ikalawang prinsipe. Paano mo siya maaaring sisisihin ng walang dahilan? Nasa labas pa rin ang mga mamamatay tao. Hindi ka naman nag-usisa sa mga mamamatay tao. Sa halip, nandito ka at nananakit sa isang mahina. Anong klaseng kakayahan yan? Unahin mong iligtas si Lin Xuang. Saka mo na ako ayusin. Naiintindihan ko ang lahat. Normal lang na mag-alala ang lalaki kapag nasaktan ang babae. Bakit nandyan si Rui Shixue? Sa libro, Shixue ay isang masamang kontrabida. Sobrang saya natin sa male lead na si Rui. Hindi ito kasalanan ni Xue. Bigla na lang may sumulpot na mamamatay tao. Sino ang makakapag-isip nun? Talagang ayaw ko sa male lead na ito. Palaging nagmamagaling. Ang galing ni Chen Yueqi. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtanggol si Shixue. Napahanga rin ako dito. Kahit ang Chen Shu ay hindi alam na may lalabas na asasin. Ano na bang nangyayari sa kwento? Sobrang gulo na. Ang palaso ni Prinsipe ay tumama ng malalim. Halos tumama na sa puso. Kung bubunutin ang espada, kaunting pagkakamali ay maaaring makasakit sa puso. Ngunit kung hindi ito alisin, tiyak na mamamatay. Kung aalisin ito, ako na ang bahala. Kamakailan lang, may naganap na pagsalakay. Maraming mga gwardya at kasambahay ang namatay. At 2 binata rin ang nawala. Ito ay sa ilalim ng imperial na lungsod. Paano nagkaroon ng mamamatay tao na mga has dito? At gumamit pa ng pangmilitar na pana. Mahal na Ginoo, tingnan niyo, may tatak ng pamilya Shen ang palaso. Sa kabisera, tanging ang pamilya Shen lamang. Nakonektado sa reyna ang may ganitong katayuan. Ang tabak na ito ay napakahusay ang pagkakagawa. Hindi ito kayang bilhin ng karaniwang mamamatay tao. Tanging ang mga mayayamang pamilya lamang ang makakakuha nito. Bakit nga ba nais tayong patayin ng pamilya Shen? Wala naman tayong alitan sa pamilya Shen. Nandito rin ang prinsipe. Hindi ba sila natatakot na masaktan ang prinsipe? Umalis na ang prinsipe. Pumunta na siya sa West Mountain kaninang hapon. Ngayon, nandito na lang ang ikalawang prinsipe. Baka ang talagang nais patayin ng pamilya Shen ay ang ikalawang prinsipe. Nakuha na. Hindi ba't sinabi kong mag-ingat ka? Maliit lang. Hindi rin naman ito gusto ng maliit na tao. May panganib talaga ang pag-alis ng palaso. Walang magagawa dito. Lin Xuang, magising ka na. Ikaw, bilisan mo siyang iligtas sa kahit anong paraan. Kailangan siyang gisingin. Kung hindi, puputulin ko ang iyong ulo. Ikalawang prinsipe, huwag mong takutin ang doktor. Siya lang ang makakapagligtas kay Lin Xuang ngayon. Palitan ang doktor, hanapin ang lahat ng doktor sa lungsod. Kailangan gisingin si Lin Xuang. Ano ba ang dapat gawin ng doktor para iligtas si Lin Xuang? Mayroon bang ibang paraan? Ay, ang puso ng dalagang ito ay nasugatan. Ang kanyang buhay ay mabilis na nawawala. Maliban na lamang kung makakakuha tayo ng elixir ng buhay sa loob ng kalahating oras. Mayroon pang kaunting pag-asa. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang iligtas siya. Kaya't bilisan natin ang pagkuha ng elixir. Saan tayo makakakuha ng elixir ng buhay? Ang halaga ng buhay na bato ay napakalaki. Narito lamang sa kabisera. Ilang dekada ang layo mula sa kabisera. Ngunit kahit na magmadali, hindi ito sapat. Naisip ko na, may buhay na bato ang pinsan ng prinsipe. Hihingin ko ito sa kanya. Huwag na huwag, prinsesa. Puno ng mga asasin sa labas. Ang lumabas ngayon ay parang paghahanap ng kamatayan. Lalo na't ang espada na ito ay mula sa pamilya Shen. Ang pamilya Shen ay pamilya ng reyna. Paano hindi alam ng prinsipe? Maaaring kasangkot ang prinsipe sa pag-atake na ito. Hindi siya maaaring lumabas para iligtas ang tao. Hindi siya maaaring makialam sa sitwasyon. Imposible, ang pinsan ko ay hindi ganyan na tao. Paano naman ipapaliwanag ng prinsesa ito? Bakit narito ang espada ng pamilya Shen? Bakit ito nandito? Wala talagang kaalaman ang prinsipe tungkol sa pag-atake, di ba? 19 ang mga iyon ay walang layunin. Ang mga nakabuhol na tao ay may tiyak na target. Sadyang pinatay ang mga iyon, ang mga nakabuhol na tao ay may tiyak na layunin. 1-0 ang mga nakabuhol na tao ay may tiyak na layunin sa kanilang pagpatay. Talagang pinatay nila, iniiwasan nila ang batang babae sa noble na bahay. Yung mga itim na tao, iniiwasan nila talaga ang batang babae sa noble na bahay. Alam ni Prinsipe Taizi na iniiwasan nila talaga ang batang babae sa noble na bahay. Diretso silang pumunta sa mga lalaki, hindi eksaktong tama ang lugar.
Iniiwasan nila talaga ang batang babae sa noble na bahay, diretsyo sa mga lalaki, pumunta pa nga, at eksaktong tama ang lugar, at nakapatay pa nga sila ng dalawa. Eksaktong nakapatay sila ng dalawa, kitang-kita ko ng malinaw, kitang-kita ko. Ninitin, talagang tanga sila, kitang-kita ko ng malinaw. Noong oras na nasa tabing lawa, ang palaso na yon ay para kay Shiksu. Ang talagang gusto nilang patayin ay si Shiksu. Pumunta ako. Ikaw. Mabilis ang panahon. Kahit isang saglit na pag-aantala. Si Lin Xuang ay magkakaroon ng mas malaking panganib. Shiksu, huwag kang gumawa ng kalokohan, ang mga mamamatay tao ay nakatutok sa iyo. Puno ng mga mamamatay tao sa labas, lalabas ako, pupunta ako sa kanlurang bundok para humingi ng gamot kay prinsipe. Huwag kang pumunta. Pupunta ako sa kanlurang bundok para humingi ng gamot kay prinsipe. Baliw ka, puno ng mga mamamatay tao sa labas. Mamatay ka kapag lumabas ka. Hindi ako mamamatay. Ginoo, pakiusap, hanapan niyo ako ng isang set ng uniforme ng mga gwardiya. Mas mabuti kung mabilis. Agad na dalhin ang isang set ng tamang sukat na uniforme ng gwardiya. Kung ang target ng mamamatay tao ay ako, magpapalit ako ng damit ng gwardiya. Hindi nila ako madaling mahahanap. At mas maginhawa ang kumilos sa damit ng gwardiya. Naligtas ako ni Lin Xuang. Kailangan kong iligtas siya. Bumalik ka, Shiksu. Puno ng mga mamamatay tao ang labas. Bumalik ka na agad. Anino ng pagkawasak. Biglang lumitaw ang banta ng pagpatay. Kakaiba talaga. Nakatira lang ang ilang pana. Wala nang ibang galaw. Bumalik ang katahimikan sa gubat. Mukhang talagang nakatutok lang sila sa target nila. Hindi nagmamalasakit sa ibang tao. Nasugatan ng prinsipe sa atake ng mamamatay tao. Malubhang nasugatan si Yanyi. Lin Xuang, humihiling ng buhay na gamot mula sa prinsipe. Ikaw si Yanyi. Zhao, nasugatan ng tahanan ng prinsipe sa atake ng mamamatay tao. Nasugatan ng prinsesa ng Heisei. Nasira ang puso ni Yanyi. Lin Xuang, nasa bingit na ng kamatayan. Tanging ang rebirth pill lang ang makakatulong sa kanya. Hilingin ko sa hari na magbigay ng gamot. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod, delikado na talaga. Kanina, gamit niya ang light kung fu ng kanyang sekta habang tumakbo. At pinalitan niya ang suot na lalaki. Hindi kaya niyang makilala ako bilang si Sudakyang, di ba? Agad na magpapadala si 17 ng mga tao upang tumulong sa villa. Linisin ang mga mamamatay tao. Protektahan ang prinsesa at mga bisita. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, pakiusap, ibalik ang kaluluwa. Iligtas ang buhay ng kapatid ko. Gusto kong makuha ang kaluluwa. Maaari kong ibigay sa iyo. Ngunit may isang kondisyon. Mga kondisyon ng Shigong. Magsalita ka, mahal na Ginoo. Basta't magagawa ng aking anak na babae. Handa akong mamatay ng maraming beses. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba si Sudakyang? Basta't bigyan mo ako ng soul pill. Ililigtas ko si Miss Lin Xuang. Ipinahayag ng aliping babae ang lahat ng katotohanan sa inyong kaharian. Sana hindi mo ako lokohin. Dalhin ang gamot sa nayon. Siguraduhin ligtas si Yanyi. Zhao San, inyong kaharian. Maaari na bang sabihin ngayon? Inyong kaharian, ako talaga si Sudakyang. Lene, mula ngayon, mananatili ka sa tabi ni Gyu. Huwag kang lalayo kahit isang hakbang. Dapat nating hulihin ang buhay na mamamatay tao sa bundok. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras, sumunod ka na? Hindi niya ako papatayin, kundi hayaan lang akong manatili sa kanyang tabi. Ano ang ibig sabihin nito? Shiksu, ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan, di ba? Natakot kami sa'yo. Wala akong anuman, huwag mag-alala. Ira the way, nasaan si Lin Xuang? Kamusta na siya? Uminom si Lin Xuang ng soul reviving pill. Gising na siya. Hindi kampante ang ikalawang prinsipe. Sinasamahan na niya siya pabalik sa kabisera sa mabilis na kabayo. Naghanap na ng doktor mula sa Imperial Medical Bureau para magpatingin. Walang magiging problema. Ayos lang, ayos lang. Sino ang nagpayag sa'yo na pumasok? Hindi niya ako pinapasok. Pero kung aalis ako, paano kung balikan niya ako at magdulot ng gulo? Ay, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay paano ako makakaligtas. Mukhang galit na galit siya ngayon. Ano bang dapat kong gawin? Sige na, kailangan kong sumugal ngayon. Nasa isang pagkakataon na ito ang aking buhay. Ako po ay pinilit lamang. Noong araw, nagbihis akong lalaki para pumasok sa Haring Riwi. Ang layunin ko lang ay mabawi ang alahas na yumaong ina ko. Pero pinilit akong inumin ng ikalimang prinsipe. Hindi ko naman intensyong saktan ang inyong hono. Palagi kong hinangaan ang hono. Nang makita kong nahulog ang soft gold powder, natatakot na ako ng sobra. Nangangako akong iligtas ang kanyang kataas-taasang kamahalan. Kaya't napilitan akong sumunod sa utos ng ikalimang prinsipe, na nagdulot ng pinsala sa kanyang kataas-taasang kamahalan. Patawarin mo ako, kanyang kataas-taasang kamahalan. Lene, alam kong wala ng silbi ang aking sinasabi.
Ang pinsalang natamo ng kanyang kataas-taasang kamahalan ay hindi maibabalik ng isang simpleng paghingi ng tawad. Alam mo na, mahal na prinsipe, napag-isipan ko na. Kung galit ka pa sa akin, sige, itusok mo na lang sa akin. Wala akong reklamo. Anong sinasabi mo? Tumayo ka na. Mahal na prinsipe, itusok mo ng mabuti. Basta't makakapagpatawad ka. Kahit anong gawin, ayos lang. Walang reklamo ang anak ng ministro. Sige, gawin mo na, itulak mo ng todo. Yugo. Ay. Hindi nakapagtataka, kanina bago pumasok, narinig kong may kausap ang prinsipe. Pagpasok ko, wala na akong narinig. Akala ko ay kausap siya ng mga tagapagtanggol. Ibig sabihin, narinig ng iba ang mga sinabi ko kanina. Umalis kayo lahat. Huminto ka. Zhao Shixu, huminto ka. Mahal na prinsipe. Parang gusto nang sumabog ng mga daliri ko. Wenpi, Shixu o Shixu. Poetry Snow. Di mo akalaing ganito kababae ang kontrabida mo. Aking Diyos. Sobrang nakakagulat. Gusto ko talaga manood ng ganitong klase ng kwento. Kahit awkward, pero nakakaaliw, hahaha, tulong. Hindi na makinig ang mga lihim na tagapagbantay, natanggal na sila. Namutla na ang mukha ng prinsipe. Ako na nga ang malalagot sa putol-putulin ng prinsipe. Nakangiti pa rin ang aklat ng langit. Walang konsensya talaga. Nanay, ayoko nang hanapin ang jade pendant. Gusto ko nang pumunta sa ilalim ng lupa para hanapin ka, buho. Lene, nagsusulat kaya sila ng tinta? Mahal na Ginoo, agad ko itong gilingin para sa inyo. Wala namang nagsabing papatayin ako. Wala rin namang nagsabing susugurin ako. Ngunit ang pakiramdam na hindi mo alam kung kailan ka mamamatay ay mas nakakabahala. Narito na ang pagkakataon para makabawi, mahal na Ginoo. Ngayon, lahat ay nagdududa na ang reyna. Ay may mga mamamatay tao mula sa kanyang pamilya, ang pamilya Shen. Ang target ay ang ikalawang prinsipe. Alam ko na. Nalaman pala ng prinsipe ang lahat. Sayang ang saya. Halimaw na ang iyong kalagayan. Huwag mo siyang alalahanin, ituloy mo lang. Natuklasan namin ang bangkay ng ikalawang prinsipe sa bundok. Ano? Patay pa rin ang ikalima na prinsipe. Pero hindi siya pinatay ng Crown Prince. Sino ba talaga ang pumatay sa kanya? Napakalinaw ng intensyon ng mambubuno. Para lang magduda na ang ginawa ay ang ina ng Crown Prince. Maaaring mapatalsik ang Crown Prince, hindi ba? Mapatalsik ang Crown Prince. Kung ganito, ibig sabihin, mapapahamak din ako. Maghanda ng kabayo agad. Agad bumalik sa Beijing upang ipaalam sa aking ama ang tungkol dito. Mahal na Ginoo. Kailangan ko bang sumunod? Miss Zhao, magpahinga ka muna ng isang gabi. Bukas, babalik ka sa Beijing kasama si Weki. Inutusan ng aking pinsan na si prinsipe na gawin ito. Nagpadala siya ng tao upang samahan kayong umuwi. Ay naku, sobra na yan, alis na ako. Kaya ba, napatawad na ba niya ako? Salamat, prinsesa. Ikaw. Lanan. Poetry Snow, huwag kang mag-alala. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon, siguradong hindi ko na magiging prinsesa ng trono. Ay, huwag mo nang intindihin yan. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga inisip na maging prinsesa ng korona. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Hindi, naniniwala ako sa'yo. Naku, paano ko ba ipapaliwanag lahat ng ito sa kanya? Kung ikukwento, kailangan simulan sa namatay na ikalimang prinsipe. Mahirap ipaliwanag at hindi rin dapat sabihin. Ikaw ba ang dahilan, Lin Xuang? Ninakaw mo na ang kanyang kapalaran, hindi pa ba sapat? Gusto mo pa siyang patayin? Zhao Shixu, hindi tayo magkakasundo. Talagang dahil sa akin, nasugatan si Lin Xuang. Wala na akong maidadagdag. Sige na, lumabas ka lang sandali kasama siya. Nagpadala na ng tao ang ikalawang prinsipe. Kailangan lang ng maingat na pagpapahinga. Siyang nagdulot ng problema sa aming Ginoo. Hindi mo dapat ito basta-basta kalimutan. Hindi makatarungan. Shixi, kumusta na ang kasunduan mo sa prinsipe? Talagang nakakalungkot. Wala siyang iniisip kundi ang sariling kapakinabangan. May mahalagang bagay ang prinsipe. Umalis muna sa palasyo para magpatingin. Ano ang nangyari sa nayon sa labas? Bakit biglang dinala ng prinsipe ang bangkay ng ikalawang prinsipe pabalik sa palasyo? Hindi klaro, alam lang namin na may mga mandadambong sa upuan. Marahil nahuli na ni Tayu Bajing ang mga mandadambong. Tungkol sa prinsipe at sa pamilya Shen, huwag mong idamay ang tahanan ng mga Hao. Lene. Miss, finally nakabalik ka na. Walang anuman, mabuti na lang. Kakauwi lang sa tahanan, at ang masamang stepmother ay agad na nag-utos sa kanyang katulong. Kakabalik ko lang sa tahanan ng mga Hao, napakasama ng aking madrasta, si Liu, ay tinawag ang mga katulong sa paligid. Kakauwi lang si Zhao Shixu at nakaupo sa bakuran habang umiinom ng tsaa, at nag-utos ang stepmother sa kanyang katulong. Agad na nag-utos ang stepmother na dalhin ang mga nasirang pagkain. Nagpadala ang pamilya Liu ng tao para makialam. Si Zhao Shixu ay ginamit ang walis para palayasin ang tao. Si Lin Xuang ay nanatili sa tahanan ng ikalawang prinsipe para magpagaling. Magkasama silang dalawa araw-araw. Sa wakas, ang mga bida ay magsisimula ng seryosong mag-date. Tahimik din ang sitwasyon ni Zhao Shixu. Sana hindi na naman magkaroon ng problema. Dahil si Lin Xuang ay okay naman. Nakapagpahinga na ako. Sa wakas, makakapagpahinga na ng ilang araw. Naku, dumating na ang malaking kwento. Nagpakita na si Rufei. Nakapag-ipon siya ng maraming ebidensya laban sa reyna. Diretso nang itinapon ang reyna sa malamig na silid.
Ang kwento rito ay talagang walang pagbabago, talagang walang pagbabago. Walang pagbabago, ang kwento rito ay talagang walang pagbabago, talagang malamig ang takbo ng mga bagay. Mas masama ang nangyari. Nag-aalinlangan ang emperador na ang prinsipe ang pumatay sa ikalimang prinsipe. Ngayon, ang mga tao ng ikalawang prinsipe ay nagmamadaling ipasa ang mga paratang sa prinsipe. Tila naniwala na ang emperador. Malapit nang maalis ang prinsipe. Akala ko tuluyan nang bumagsak ang kwento. Ngunit ngayon, bumalik na naman ito sa dating landas. Mamatay kaya si Shixu? Siya sa atin ang pamilya Shen. Rufai, Roxinfai. Nakatira ang prinsipe sa kanlurang bundok. Hindi siya makakaligtas. Hindi siya makakaiwas. Ipinagbabawal siya sa prinsipe ng tanggapan. Tapos na, ang prinsipe ay na-degrade pa rin. Na-degrade, nagpa siya na ang emperador. Nawala na ang prinsipe, ipinahayag ng emperador na ibinabasura ang prinsipe, ibinabasura, sa 3 araw, opisyal na ipapahayag ang pagbabasura sa prinsipe. Nawala na ang guro, ibinabasura, sa hinaharap, ibinabasura ang prinsipe. Tapos na, nawala na ang prinsipe, nagdesisyon na ang emperador na ibasura siya, sa hinaharap, opisyal na ipapahayag ang pagbabasura sa prinsipe. Salamat sa langit. Ayon sa orihinal na kwento, hindi mamamatay ang prinsipe. Hihingi ng tawad ang pangunahing tauhan. Sa huli, ibababa siya ng emperador sa ranggo ng karaniwang tao. Uwi rin siya mula sa kabisera sa huli. Walang kasalanan ang prinsipe. Maraming katanungan tungkol sa nangyari noon. Ngunit ang mga ebidensya ng mga kasalanan ng reyna ay tiyak. Ngayon, handa ang grupo ni Concubine Ru. Napakahirap para sa prinsipe na makabawi. Nawalan ng pwesto ang ginoo at ang reyna. Malapit na ring mawalan ng pwesto ang prinsipe. Kailangan nating mabilis na putulin ang ugnayan sa prinsipe. Ano bang kinalaman natin sa prinsipe? Wala tayong naging ugnayan sa kanya. Nakalimutan mo ba, Ginoo? Sino ba ang hindi nakakaalam sa labas? Malalim ang ugnayan ng prinsipe at ng ating Shixu. Ngayon, magulo ang sitwasyon sa gobyerno. Kung sakaling pagdudahan tayo ng kanyang majestad na tayo ay bahagi ng prinsipe, mukhang masisira ang buong kinabukasan ng huwad na pamilya. Ikaw na walang hiya, ipakasal mo na agad ang walang hiya mong yan. Para maputol ang ugnayan sa prinsipe. Kahit ikasal si huwad na pamilya, hindi pa rin pwede. Si Emperatrice Rufu ay ina ng ikalawang prinsipe, hindi niya ako titignan. Ano ang gagawin mo? Ipagkakaloob ang kanyang buhay kay Emperatrice Rufu at sa prinsipe bilang katapatan. Ayos lang. Ang puso ni Liu ay napakasama. Talagang nais akong patayin. Ang ama ay palaging nakatuon sa kapakinabangan. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Dagdag pa ang pang-udyok ni Liu. Talagang papatayin niya ako. Kailangan kong umalis ng maaga, Lan'er. Kunin mo na ang lahat ng ginto, pilak at alahas sa bakuran. Anong nangyari, miss? Gusto nila akong patayin, huwag nang magtanong. Mabilis, mag-ipon ka na. Kapag huli na, wala ng oras. Salamat sa malupit na pagtrato ng pamilya Liu. Sadyang inilalaan ako dito. Sa malayo at sirang bakuran. Kaya ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang butas na ito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Ang mga ginto at pilak sa loob ay lahat ibinigay ng aking ama sa panahong ito. Sapat na ito para sa kanya ng mahabang panahon. Miss, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Dazifu. Kailangan kong makuha ang jade pendant bago umalis ng Beijing. Lan'er, ang susunod na gagawin ko ay napanganib. Umuwi ka na agad. Huwag kang babalik sa huwad na tahanan. Ikaw ay akin. Hindi ka palalampasin ni Liu. Dalhin mo ang perang ito sa timog ng Yangtze. Maghanap ka ng lugar na hindi ka kilala at magpakasaya doon. Binibini, hindi mo na ba ako gusto? Sasamahan kita. Hanggang sa susunod na magkita tayo, kung sakaling may pagkakataon pa tayo. Magiging magkaibigan na lang tayo, okay ba? Opo, Ginoo. Tumigil, sino ka? Bawal lumabas sa palasyo ng prinsipe. Hindi pinapayagan ang mga hindi kaugnay na tao na lumapit. Pakipasa ang mensahe sa 2 opisyal. Ang pangalan ko ay Zhao Shixu. Nais kong makipagkita sa prinsipe. Naisip ko na. Gagamitin ko ang ginto at alahas sa bag para makuha ang jade pendant. Para sa prinsipe, hindi ito isang mahalagang kayamanan. Dapat ay willing siya dito. May utos na bawal lumabas. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok o lumabas. Wala ng oras, umalis na tayo agad. Tapos na, hindi na tayo makakapasok. Ano na ang gagawin natin? Shixi, bakit ka nandito? Pumunta ka ba para makita si Taizen? Pero ayaw nila akong papasukin. Tungkol sa nangyari kay Dazi at sa Reyna. Alam mo na ba lahat? Lanan, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Bakit gusto mo pang makipagkita sa kanya? Zhao Shixi, talagang pinaniwala mo ako sa pag-ibig. Tai, isama mo si Shixi sa loob. Kapag pumasok na, hindi na siya makakalabas, iha. Naiintindihan mo ba? Alam ko, pero kaya ko namang maghanap ng ibang paraan para makalabas. Sinabi na ng mga aklat ng langit. Ang ikalawang emperador ay mapagbigay at maawain. Hihingi siya ng awa sa emperador. Hindi papatay ang emperador sa panganay. Bibigyan lamang siya ng mababang katayuan. Sa oras na yon, makakalaya na siya. Makakaalis na sa kabisera. Kung makapasok ako sa tahanan ng emperador. Ayaw akong patayin ng pamilya ng prinsipe, pero hindi nila ako kayang patayin. Kapag nailabas na ang prinsipe, susunod ako sa kanya at tatakas. Lalayas kami mula sa kabisera. Sa ganitong pag-isip, mabuti pa nga na nakakulong ako sa tahanan ng prinsipe.
Ginoo, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Mahal na prinsipe, inutusan niyo po ang inyong lingkod na huwag umalis sa inyong tabi kahit isang hakbang. Nakalimutan niyo po ba, mahal na prinsipe? Hindi ko alam kung bakit narito ang ginoong ministro ngayon. At ano ang kanyang layunin? Mahal na prinsipe, ang aking maliit na anak na babae ay may masamang asal. Hindi karapat dapat maging prinsesa. Mangyaring bawiin ang inyong utos, mahal na prinsipe. Pagwawaksi ng kasal. Nakakaawa naman ang prinsipe. Nawala ng dangal, tinanggihan pa ng mga lingkod. Hindi ko alam kung paano ko husgahan si Chen Yueqi. Maraming bagay na ginagawa niya na parang masama. Pero tao rin naman siya. At minsan, mabuti rin siya. Kahit papaano, mas maganda ang kanyang saloobin kaysa maraming masamang kontrabida, mas mabuti pa. Dumating ang pamilya ni Chen Yueqi para bawiin ang kasal. Bakit mukhang nag-iisa ka? Isang-isa kayong tumalikod sa akin. Naghahanap na ng iba. Gusto niyong bawiin ang kasal. Walang problema, okay lang sa akin. Saka, hindi ko naman talaga gusto ang anak nyo. Maraming mga babae sa mundong ito ang gustong magpakasal kay Yi. Mula ngayon, ikaw na ang magiging prinsesa ng hinaharap ni Yi. Ah, ako. Prinsesa ng hinaharap. Prinsesa ng hinaharap. Naka-lockdown ako sa maliit na lugar na ito. Lahat kayo ay nagmamadaling dumating para samahan ako. Si Zhao Shixue ay nanumpa na magiging mabuti siya sa iyo sa buong buhay niya. Sa buhay na ito, hindi na siya mag-aasawa ng ibang babae. Mahal na Ginoo, handa ang inyong lingkod na maging pangunahing asawa. Maaaring ganito pa ang takbo ng kwento. Talagang naging pangunahing asawa si Zhao Shixue. Talagang nagkatuluyan sila. Hindi makapaniwala. Maligayang bagong kasal. Nakalock na, ang si na sinusuportahan ko ay sa wakas naging totoo. I-lock mo ako, maligayang bagong kasal. Magpakasal na tayo, ngayon na, para kay Yu at Sui, I-lock mo ako, maligayang bagong kasal. Si Shixue, I-lock mo ako, magpakasal na tayo. Si Zi at Shixue, I-lock mo ako, si Taizi at Shixue, I-lock mo ako. Taizi, alis na ako. Bumabati. Prinsipe, anong ngiti mo? Ah, wala naman. Ah, wala naman. Ah, wala naman. Madaling makuha ang kayamanan. Ngunit mahirap makahanap ng tunay na damdamin. Noon, akala ni Zhao Shixue, puro kasinungalingan ka. Hindi ko akalain na totoo ang sinasabi mo. Hindi alam ni Zhao Shixue kung kailan nagsimula. Nagsimula na akong mag-alala sa'yo. Sabi mo dati na gusto mo akong pakasalan bilang pangalawang asawa. At gusto mo ring pakasalan si Chen Yueqi bilang prinsesa. Yakapin ka sa magkabilang gilid. May dalawang isip. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Noong panahong iyon, hindi ko pa naisip ng mabuti. Ako ay labis na nag-iisa. May mga tungkulin sa katawan. Maraming pag-aalala. Sa puso ng nag-iisa. Ang prinsesa ay hindi kailanman asawa. Isa lamang siyang nasasakupan sa korte. Matapos ang karanasang ito, naisip ko ng mabuti. Sa buhay na ito, ikaw lamang ang pakakasalan ko. Ang sinabi ng prinsipe. Hindi ko alam kung dapat ba akong maantig. Noong nakaraan, sinabi niyang pakakasalan si Shixue. Pero bigla niyang pinili si Chen Yueqi bilang prinsesa. Talagang isang walang kwentang lalaki. Sa totoo lang, ito ay isang lipunang sinaunang. Huwag nang sabihing prinsipe. Maging karaniwang lalaki ng mahalika. Normal lang ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na kabit. Hindi mo maaring gamitin ang mga modernong pamantayan para humiling sa isang tao mula sa nakaraan. Sa totoo lang, huwag kayong magalit. Ang kasalukuyang katayuan at reputasyon ni Shixue ay hindi sapat para maging pangalawang asawa ng prinsipe. Sa pinakamarami, maaari lamang siyang maging isang magandang babae. At saka, ang prinsipe ay unang nagtakda ng kasal kay Chen Yueqi bago siya nahulog sa damdamin at naisip na pakasalan si Shixue. Kung wala si Chen Yueqi, maaaring matagal na niyang pinakasalan si Shixue bilang prinsesa. Tama. Naalala niyo ba kung ano ang sinabi ng prinsipe noon? Sabi niya, hindi niya ibibigay ang posisyon ng prinsesa dahil may napili ng tao. Kaya't maaari lamang siyang maging pangalawang asawa. Siya ang prinsipe. Walang dahilan para ipaliwanag pa. Bakit pa niya kailangang ipaliwanag? Hindi ba't siya ay nag-aalala sa opinyon ni Shixue? Gusto ako ng prinsipe. Kaya gusto ko rin ba ang prinsipe? Prinsip. Ay. Ah. Natutulog ang prinsipe habang mahigpit na hawak ang kamay ni Shixue. Mukhang talagang mahal na mahal siya. Sandali, sabi sa libro, ang prinsipe ay dapat nakadikit lamang kay Lin Xuang. Bakit siya nagpakasal kay Shixue? Hindi kaya mananatiling nag-isa si Shixue? Totoo bang kaya niyang gawin ang trabaho? Shixue, subukan mong haplosin siya. Tingnan mo kung kaya niyang mag-flag. Ito ay tungkol sa iyong panghabang buhay na kaligayahan. Hindi pwedeng piliin ang lalaki na hindi mag-flag. Hurry, subukan mong haplosin kung kaya niyang mag-flag. Ayaw mo bang malaman kung nagpakita na siya? Totoo ba o hindi ang sinabi niya? Kung hindi kanya kayang buhatin. Kung hindi kanya kayang buhatin. Kung hindi kanya kayang buhatin. Kung hindi kanya kayang buhatin, sabihin mo, hindi kanya talaga mahal. Ay, anong ginagawa mo? Wala naman. Wala naman.
Parang walang nangyari sa lugar na hinawakan mo kanina. Tama, gusto kitang mahawakan. Gusto ko lang malaman kung kaya mong itaas. Subukan mo mismo. Naabot ba ni Shiksu? Sabihin mo na, kaya mo bang itaas o hindi? Sabihin mo na, kaya mo bang itaas o hindi, talaga bang hindi mo kaya itaas? Mahalaga ang pag-ibig, pero mas mahalaga ang kaligayahan. Bilisan mo, ilarawan mo ang sukat para sa mahalagang miyembro. Ako ba ay nababaliw? Napaamo ako ng mga hindi tamang Diyos sa aklat ng langit. Paano ako nakagawa ng ganitong bagay? Seryoso ba talaga ang mga Diyos na ito? Mahal na prinsipe, huwag kang maging ganito sa hinaharap. Tawagin mo na lang akong Guzi. Guzi. Oh, kaya pala ang tunay na pangalan ng prinsipe ay Guzi. Nakita mo ba ang ekspresyon ni Shiksu? Parang ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ng lalaki. May pakiramdam na parang malapit na ang katapusan ng kwento. Yung kakaibang pakiramdam na unang nalaman ng babae ang pangalan ng lalaki. Sinasabi na lahat ay may isang prinsipe. Siguradong maraming manonood ang hindi alam ang pangalan niya. Hahaha. Lesson nanan. Tama, hindi ko pa naitanong sa'yo. Bakit ka nagbihis bilang lalaki at pumasok sa tahanan ng prinsipe? Lahat ay dahil sa isang piraso ng jade. Iyon ay alaala ng aking ina. Iyon ay alaala ng aking ina. Nalaman kong napunta ang jade pendant sa harem ni Prince Rui. Kaya naisip kong pumasok para nakawin ito pabalik. Hindi na sa akin ang jade pendant na yon. Lahat ng bagay na nasamsam sa harem ni Prince Rui ay nakasil sa dalikort. Pagkatapos ay ilalagay sa kaba ng bayan. Saan na ba yon? Mayroon akong ilang ugnayan sa dalikort secretary. Kahit na hindi maganda ang aking sitwasyon ngayon. Pero walang problema sa pagkuha ng isang jade pendant. 13. Mahal na prinsipe, hindi ba't ikaw ay nakapiit na? Bakit ang iyong mga gwardiya ay nakakagalaw pa sa itaas ng silid? Malaya silang kumilos. Ibig sabihin, ang mga lihim na gwardiya ay nandyan lang palagi. Kaya ang mga kalokohan ko kagabi ay hindi ba narinig lahat? Narinig ang mga sinabi kanina. Pumunta sa Dali Temple at kunin yung jade pendant ng asawa ng Yongi Marquis. Mahal na Ginoo, sinikap ko ng husto. Inilagay ko ang buhay ko pero hindi ko nakuha ang pendant. Siya ay basta na lang nagsabi. Hayaan mong si 17 ang kumuha nito. Salamat sa iyo, Guzi. Tama, matagal na kitang pinatawad. Noong 3 araw sa Ruoyu Mansion, napilitan ka lang gawin yon, at ginawa mo na ang lahat para protektahan ako. Alam na po ninyo iyon, His Highness. Ano po ang balak ninyong gawin bilang pasasalamat? Bibigyan mo ba ako ng 18 na lalaki? Gusto mo talagang ng mga lalaki? Hindi pa ba tapos ang usapan? Ang gusto kong sabihin ay, kung gusto ng prinsipe na bigyan ako ng 18 na lalaki, mas mabuti pang bigyan ako ng 18 kahon ng alahas. Nakuha na ang lahat ng aking ari-arian, wala na akong pera. Oh, ngunit nagpa siya akong ipagkaloob ang aking sarili sa'yo. Isa ako nakatumbas ng 18. Wala ka bang hiya? Hahaha. Nag-iisang dating prinsipe. Ang aking anyo, pamilya, at hitsura ay ang pinakamaganda sa mundo. Ang pagkakaloob sa iyo nito ay napakalaking biyaya. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat? Hahaha ikaw. Ang relasyon ng kontrabidang babae at ng prinsipe ay sobrang nakakatuwa. Talagang sweet ang pangunahing babae at lalaki. Pero kapag wala na ang masamang kontrabida, parang wala ng kwentong dapat panoorin ang dalawa. Sinasabi nilang maganda ang kwento nila. Natatangi ang kanilang mga karakter. Ang ginto ay nakasalalay sa pag-ilaw ng kontrabidang babae. Kapag magkasama na, nawawala na ang saya. Ngayon, gusto ko na lang makita ang araw-araw ni Shiksu at ng prinsipe. Ayaw ko nang makita ang mga eksena ng mga pangunahing tauhan. Sa utos ng langit, sinasabi ng emperador. Utang ng emperador. Itinatanggal si Prinsip Guzi bilang isang karaniwang tao. Agad na ilipat mula sa tanggapan ng prinsipe. Guzi, hindi ka na prinsipe at wala ka ring pera. Parang hindi ka nakarapat dapat sa akin. Baka mas mabuti pang bigyan mo ako ng 18 na lalaki. Sige, subukan mo. Hahaha. Itaguyod si ikalawang prinsipe bilang bagong prinsipe. Itaguyod si ikalawang prinsipe bilang bagong prinsipe. Hari, itaguyod si ikalawang prinsipe bilang bagong prinsipe. Prinsipe Lin Li ang naging bagong crown prince. Itinalaga si Zhao Linshuang bilang empress consort. Lahat ay nagdiriwang. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nararamdaman na masaya ako. Si Linshuang ay ikakasal na sa pag-ibig. Pero ang nasa puso ko ay nakatago, ha. Pero ang nasa puso ko ay nakatago, ha, ang saya-saya ko. Lahat ay sumusunod sa nakatakdang magandang wakas. Ang tula ay walang kasiyahan, ngunit hindi ako makapagpasaya. Lahat ay sumusunod sa nakatakdang, ngunit hindi ako makapagpasaya. Ang tula ay walang kasiyahan. Lahat ay sumusunod sa nakatakdang. Ang emperador at ang tula ay walang kasalanan, ang tula ay walang kasiyahan. Malinaw na ang mga bagay. Ang ikalimang prinsipe ay talagang pinatay ng ikalawang prinsipe. Ginawa niya ito upang ipasa ang sisi sa prinsipe ng korona. Upang siya ay makapanungkulan. Sa puntong ito, anong silbi ng pagsasabi ng mga ito?
Dito na tayo. Pupunta ako para makipagkita. Sabi ng nanay ko, may mga bagay siyang iniwan dito. Kukunin ko ito gamit ang batong ito. Sige, sumunod ka sa akin. Ito ang mga bagay na iniwan ng iyong ina dito. Sinabi niya noong dumating siya na malapit na ang kanyang kamatayan. Balang araw, darating ang kanyang anak na babae para kumuha ng mga bagay. Hindi ko akalain na maghihintay ako ng mahigit 10 taon. Ay. Mahal kong anak, hindi na ako makakasama sa iyong paglaki. Dahil alam ko na ang lihim ng iyong ama. Alam ko na rin na malapit na ang aking kamatayan. Ang iyong ama ay matagal nang nagtatrabaho para kay Rufy. Nagnanakaw siya ng mga ipinagbabawal na bagay para sa kanya. Nangangasiwa ng mga pribadong ari-arian. Naghuhugas ng ginto at pilak mula sa kanyang mga nakaw. Sa panlabas, nagpapanggap siyang malapit sa reyna at sa dating prinsipe. Naging isang panghampas na itinaga ni Rufy sa kampo ng Silangang Palasyo. Hindi siya nag-iisa, kundi isang grupo ng mga mahalikang buluo. Isang miyembro ng nabuo na alyansa. Noong panahong iyon, nais ng yumaong emperador na bawasan ang mga titulo. Si Consort Ru ay puno ng ambisyon. Nais itulak ang kanyang ikalawang anak na lalaki sa trono. Kaya't lihim niyang pinagsama-sama ang grupong ito. Nangako na ilalagay ang ikalawang anak sa trono. At ibabalik ang dating sistema ng mga titulo. Nadiskubre ito ng ina nang hindi sinasadya. Ang mga sikreto ng aking ama at ng alyansang ito ay kinopya sa 2 aklat ng talaan na naglalaman ng lahat ng ari-arian, mga address at listahan ng mga kasapi ng alyansa. May kutob akong malapit ng mabunyag ang lahat. Kaya itinago ko ang isa sa mga talaan, ang mga guhit. At ang listahan ng mga pangalan dito sa tavern na ito. Ang isa pa ay itinago ko sa ilalim ng kama. Napakabigla ng mga pangyayari. Hindi alam ng nanay kung kanino. Dapat ibigay ang mga bagay na ito para maging ligtas. Kaya ibinigay niya ang palamuti, ang jade pendant, sa iyo. At pinagsabihan kang huwag sabihin sa sinuman. Nakunin ang mga bagay pagkatapos kong mamatay. Agad kang pumunta sa iyong tiyuhin. Ang iyong ama ay may mga utang sa magkabilang panig. Sa isang banda, lihim na nagtatrabaho para kay Rufy. Nangalap ng aklat na ito at mga pangalan bilang patunay. At sabay na pinapaboran ang reyna. Kung manalo ang reyna, ibibigay niya ang aklat upang makamit ang katanyagan. Akala niya dahil hawak niya ang listahan, maaari niyang kontrolin ang mga lihim ng bawat pamilya. Walang alalahanin, ngunit hindi niya inasahan na ang mga bagay na maingat niyang kinolekta ay matagal nang natuklasan ng ina at nakagawa ng kopya. Ito ay ama. Ito ay ang ama na nakatuklas ng ebidensya na nahuli ng ina siya. Kaya pinatay ang ina. Sinira niya ang mga bagay sa ilalim ng kama. Ngunit hindi niya alam na may iniwan pang kopya ang ina dito. Akala ko ganito ang katotohanan. Ang ikalawang prinsipe at ang paboritong asawa ay, sa nobela ay nagmukhang dalisay at inosente. Parang napilitang maging prinsipe. Ngayon, mukhang ito ay isang maingat na plano, na may ibang layunin. Namatay ang ikalimang prinsipe. Naramdaman ko na may mali. Tama nga, sila ang may kagagawan, tingnan mo. Nakarinig si Lin Xuang ng pag-uusap ng ikalawang prinsipe at Wang Bo. Narito na ang malaking pagbabago sa kwento. Si Wang Bo ay tiwala ng Rubing. Namumulo sa lahat ng mga asasinasyon. Ang pagkamatay ng ikalimang prinsipe. Pagsasaksak sa tanggapan ng kanlurang bundok. Lahat ay pinlano ni Rufy at ikalawang prinsipe. Pinatay ang ikalimang prinsipe at itinapon malapit sa kanlurang bundok. Inilagay ang sisi sa dating prinsipe. Pagkatapos ng insidente, pinatay nila ang mga taong nakasuot ng itim na nagsagawa ng pagsasaksak. Binatak sa mga bato at itinapon sa isang lawa 10 milya ang layo. Walang naiwan na buhay. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Walang pagkakamali sa bagay na ito. Gumagawa ka ba ng kabaliwan, Guming? Ginagamit mo ang maruming paraan para saktan ang ikalimang prinsipe at ang prinsipe. Mula pa noon, sino ang umakyat sa trono? Na hindi may mga kamay na puno ng dugo. Maraming napatay ang reyna. At hindi rin walang sala ang dating prinsipe, Guzi. Kung kaya nilang umakyat sa trono, bakit hindi ko magagawa? Guming, hindi ko kailanman inisip na ikaw pala ganito. Lin Xuang, noong araw, pinapunta ng ina ni Wang ang tao para patayin ang lahat sa loob ng villa. Ako ang nakaalam ng maaga. Para magmadaling pumunta at samahan ka. Huwag silang hayaan na makapanghimasok. Habang nandoon si Wang Bo, tinawagan niya ako. Pinilit kong baguhin ang utos. Patayin lang si Nalinan, Chen Yang at Zhao Shixu. Bakit kailangang patayin si Shixu? Dahil ikaw, mahal kita. Ayaw kitang masaktan kahit kaunti. Alam ko na palagi siyang nakikialam sa'yo. Pinapatay ko siya upang hindi na muling makabalik. Sino ang nakakaalam na ikaw ang humadlang sa kanyang espada? Ganito pala ang nangyari. Nilabag ko na ang kagustuhan ng aking ina. Nailigtas ang buhay ng iba. Ano pa ang gusto mong gawin ko? At ang ikalimang prinsipe. Sadyang ipinadala ko na siya ng lihim para hindi na siya makabalik sa kabisera. Siya na mismo ang nagpasya na makinig sa salita ng kanyang ina at naging kasangkapan sa kanyang pagkamatay. Ngayon, ako at ang aking ina ay nagtagumpay. Hindi ko rin pinatay si Guzi. Ano pa ang gusto mong mangyari? Lin Xuang, hindi ba sapat ang ginawa ko? Grabe, ganito pala ang katotohanan. Anong gagawin ni Lin Xuang? Tunay na mabait at dalisay si Lin Xuang. Ang pangunahing lalaki ay masasabi lang na siya ay isang karapat dapat na kandidato sa trono. Mapusok at mapanlinlang ang laban. Ngunit kaya rin niyang protektahan ang pangunahing babae. Sa orihinal na kwento, inilalarawan ng prinsipe at ang emperatrice bilang napakasama. Palagi nang napipilitan ang pangunahing lalaki na tumugon ng pabalik. Ngayon naisip ko, talagang nakakatawa.
Ang prinsipe na si Guzi ay may utang na loob sa akin. Ngayon alam ko na ikaw ang nagplano upang ipahamak siya. Ayokong makisama sa mga makasalanan. Hahaha. Ako ang makasalanan. Zhao Linshuang, akala mo ba ay gaano kakapur? Ang iyong ina ay nandyan pa habang ang unang asawa ng Yong Yihao ay buhay pa. Nagtulungan ang Fine Elihu at si Chen Lianye. Pinagsabuatan nilang patayin ang unang ginang. At dinisenyo nilang ibenta si Zhao Shixu sa ibang tao. Ang iyong ama at ina ay mga makasalanan din. Hindi ganun. Talagang wala kang ginawang masama ng personal. Ngunit ang iyong tahimik na buhay ay nakatayo sa mga kasalanang ito. Ikaw mismo ang orihinal na kasalanan. Anong karapatan mong husgahan ako bilang makasalanan? Linshuang, ang aking Linshuang. Pareho tayong may kasalanan. Magsasama tayong pamahalaan ang mundong ito. Maaari bang ituwid ang mga nakaraang pagkakamali? Totoong may kasalanan ako. Dahil alam mo na, hindi na ako magiging tamad at umaasa sa iba. Makatwirang mag-enjoy sa lahat ng ito. Ay. Si Linshuang ay may kasalanan. Hindi siya makakapaglingkod bilang prinsesa. Umaasa akong matutulungan ng ikalawang prinsipe. Mula sa araw na ito, ako si Zhao Linshuang, ang ikalawang dalaga ng pamilya Yongyi. Pupunta ako sa Nansheng Temple. Buwan ng liwanag at sinaunang bodha. Magsisisi sa aking mga kasalanan sa buong buhay. Ay. Guzi. Ang mga bagay na ito ay makakatulong sa iyo na makabalik sa posisyon ng prinsipe. Ang tanging hinihiling ko ay ilabas ang mga kasalanan ni Yong Yihao. Pahirapan siya ng labis. Mananatili ang masamang reputasyon. Ang sakit ni Rufy. Ang pagpatay ni Mei at ang pagtahimik sa pamilyang Xian. Napakalinaw na. Bawat salita ay lumabas na. Mahal na Ginoo, ang mga ebidensyang ito ay matibay na katibayan. Sapat na upang pabagsakin ang partido ni Rufy. Linisin ang inyong pangalan. Pakiusap kagalang-galang, ipaglaban mo ang aking ina. Sige, susundin ko ang iyong kahilingan. Dadalhin ni 17 ang mga bagay at lahat ng mga lihim na gwardiya. Agad siyang papasok sa palasyo upang makaharap ang emperador. Kagalang-galang. Mauna na akong pumasok sa palasyo upang ayusin ang mga bagay. Marahil ay hindi na babalik si Guzi magpakailanman. Kung talagang makukulong ang Marquis Yongyi. Ako ang anak ng isang makasalanan. Wala nang posibilidad sa pagitan namin ni Guzi. Ihuhulog si Rufy sa malamig na palasyo. Hindi na makababalik. Ay. Ipinapabagsak ang ikalawang prinsipe bilang karaniwang tao. Paalisin sa palasyo. Patayin sila. Naghahanap ng kapahamakan ang Yang Yihao sa kanyang unang asawa. Nakipagtulungan sa kaaway at nagkanulo sa bansa. Hinahatulan ng mabagal na kamatayan. Ibinenta ng Liu ang kanyang lehitimong anak na babae. Nakilahok sa pagpatay sa kanyang yumaong asawa. Paghahatol ng kamatayan sa Tadlagas. Ang iba pang hindi kasangkot ay hindi na usisain. May puwang sa puso si Guzi para sa akin. Sayang, hindi magtatagal. Muli siyang magiging prinsipe. At ako ay magiging anak ng nagkasala. Pasensya na, mag-ingat ka. Nawa siyang iyong mga pagkakasala, inay. Ang mga nagdulot ng iyong kapahamakan ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Maaari ka nang magpahinga. Miss, hindi kita mahanap palagi. Iniisip ang kaso ng may bahay na nawa sa kawalang katarungan. Siguradong babalik ka para mag-alay ng panalangin. Kaya't araw-araw akong naghihintay dito. O kaya't maghihintay na lang dito. Sa wakas, nakuha na kitang hintayin ngayon. Nakahula ako. Miss, pwede bang sumunod ako sa iyo mula ngayon? Salamat, Lander. Mahaba pa ang daan. Ingat ka sa daan. Babalik ako para makita ka. Miss, anong nangyari? Walang anuman, sa wakas nalaman ko na ang sinabi ni Linshuang sa araw ng paglilitis. Sa akin. Sabi niya, paumanhin. Mag-ingat ka palagi. Noong araw na yon, siya ang paalam ni Mi. Kapatid na si Linshuang. Ikaw din, mag-ingat ka palagi. Magpakabait si Shixu, siya si Guzi. Sinasakyan niya ang kabayo para hanapin ka. Inutusan siya ng emperador na ipagpatuloy ang pagiging prinsipe. Sa kondisyon na pakasalan si Chen Yueqi bilang prinsesa. At dalawang anak na babae ng mga ministro bilang mga pangalawang asawa. Diretso siyang tumanggi. Sabi niya, nangako na siyang pakasalan ka. Mahalaga sa isang Ginoo ang kanyang pangako. Hindi siya maaaring bumasag ng kasunduan. Handang iwanan ang trono ng prinsipe. Umiiyak na naman ako, naniniwala na naman ako sa pag-ibig. Iniwan niya ang lahat para hanapin ka. Kixue, bilis, bumalik ka na. Hindi ba sinasabi ni Kixue na maghihintay siya sa akin? Bakit iniwan mo ako mag-isa? Bakit ka nandito?
Nagawa ni Empress ang napakaraming mali. Kahit na nakagawa ako ng kabutihan, hindi ako magiging prinsipe. At hindi ko kayang makuha ang tiwala ng iba ngayon. Kailangan ko na lang sumunod sa iyo, Shixi. Handa ka bang isama ako? Maaari.